Pagkabalik ng babaeng ito, nagulat siya nang makita na tila nagyelo ang kanyang mga kaklase sa kanilang mga kinatatayuan, at siya naman, na malinaw na nasa pasilyo, ay nagising na lamang na nasa silid-aralan. Bukod pa rito, nang hindi niya namamalayan, ang kanyang test paper ay puno ng sagot. Si Eun-dan-oh ay isang mayaman na dalaga na ipinanganak na may gintong kutsara. Mayabang siyang nag-iisip na saan man siya magpunta, siya pa rin ang bida. Hanggang isang araw ay may kakaiba siyang natuklasan sa Seoul High School kung saan nag-aaral si Dan-oh. May tatlong gwapong lalaki na hinahabol ng mga babae. Sa bawat paglabas ng tatlo, maging lalaki o babae man, nagkukumpulan sila sa pasilyo. Si Yeojoda na may dalang mabibigat na gamit ay natumba pasulong matapos mabangga ng isang estudyanteng tumatakbo upang makita ang gwapong lalaki. Biglang nawala sa balanse ang kanyang mga hakbang. Bumagsak siya kay Namjo na nakatayo sa gitna, walang pakialam na hinalikan ang kabilang partido. Pinagalitan ni Namjo si Joda. At si Eun-dan-oh na nakatayo sa tabi ay pumagitna upang pigilan ang binata na patuloy na bulihin ang kanyang kaibigan. Pagkatapos magsalita, binaliwala niya si Namjo at direktang lumakad pasulong. Ilang hakbang pa lamang ang kanyang nalalakad nang marinig niya ang mga bulungan sa paligid. Laking gulat niya nang lumingon. Tila nagyelo sa kanilang mga kinatatayuan ang mga kaklase sa pasilyo. Nang may isa pang kaluskos, pagdilat ni Eun-dan-oh ay nakaupo na siya sa klase at sumasailalim sa isang pagsusulit. Ang kanyang libro ay puno ng mga tala. Hindi niya rin matandaan kung kailan niya isinulat ang mga talang ito. Nang ipamahagi ang test paper sa kanya, muling napansin ni Dan-oh ang isang abnormalidad. Ang oras ng pagsusulit na nakasulat sa pisara ay nakabaliktad, at ang mas nakakagulat sa kanya ay bago pa niya mahawakan ang panulat. Ang pagsusulit ay mahiwagang natapos na. Ang test paper sa harap niya ay puno na ng mga titik na nagpahula sa kanya na ito ay resulta ng kanyang amnesia pagkatapos ng operasyon sa puso. Dahilan upang matakot siya at dali-daling pumunta upang konsultahin ang kanyang attending physician para sa post-operative na payo. Laging hindi maganda ang pakiramdam ni Eun-dan-oh, matagal na siyang nagpapagamot, ipinaliwanag niya na nakakarinig siya ng mga kaluskos at maaari rin siyang mag-teleport. Tinukoy ng doktor na ito ay dahil sa hindi magandang pagtulog, kasama ang tinnitus at guni-guni dahil sa sobrang stress. Kinabukasan, pumunta si Dan-oh sa paaralan, kasabay ng pagtunog ng mga kaluskos. Lumipat siya sa malumanay na mode, tumakbo patungo sa kanyang fiancé na si Baek-kyung. Talagang gusto ni Dan-oh si Baek-kyung, ngunit ang binata naman ay nagpakita ng kawalan ng pasensya sa kanya. Ang kasunduan sa kasal na ito ay inayos ng ama ni Baek-kyung. Ang kanyang ama ay isang negosyante na tinitingnan ang impluwensya ng pamilya ni Eun-dan-oh. Pinipilit ang kanyang anak na pasayahin si Dan-oh. Galit si Baek-kyung ngunit hindi makapagsalita. Ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob kay Dan-oh. Puno ng pagwawalang bahala ang kanyang saloobin sa kanya. Pagkaalis ni Baek-kyung, bumalik sa normal si Dan-oh. Galit na nagsalita, dahil daw sa sobra siyang bait kay Baek-kyung, kaya niya ito pinasama ng ugali. Nagulat si Dan-oh sa kanyang sarili, sinabi pa niya ang kanyang pagkadismaya sa likod ni Baek-kyung. Kinausap ni Dan-oh ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang kamakailang kakaibang pag-ugali, ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Kasabay ng isang pagkaluskos, nagpalit siya ng damit pang sports, at sa sumunod na sandali, nakaupo na siya sa klase, hawak ang isang banderitas na sumusuporta kay Baek-kyung. Madalas na nangyayari ang mga kakaibang bagay, malinaw na kumakain siya sa kantin, sa loob lamang ng ilang sandali, 2 beses nang nagbago ang kanyang kasuotan at ang pagkain sa harap niya. Naramdaman ni Eun-dan-oh na mabilis na lumipas ang kanyang oras, madalas sa isang kisap mata ay lumipas na ang ilang oras o araw, ngunit wala siyang anumang alaala sa panahong ito. Upang malaman ang pinagmulan ng tunog at ang katotohanan tungkol sa agarang paglipat, pumunta si Eun-dan-oh sa silid-aklatan ng paaralan upang maghanap ng pahiwatig. Marami na siyang nalipat na libro, pagod na siya kaya siya ay huminto at nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang libro na nanginginig sa estante ng libro. Kuryoso niyang kinuha ang comic book na may pamagat na lihim at binuklat niya ito. Sa isang iglap, napakaraming senaryo na hindi pa niya nararanasan ang bumili sa isipan ni Eun-dan-oh. Natakot si Dan-oh at umatras, muntik nang madapa sa librong nakalagay sa sahig. Sa kabutihang palad, si Baek-kyung na dumaan ay inalalayan siya. Napagkamalan ni Baek-kyung na sinundan niya siya sa silid-aklatan, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang braso, at sinabi sa kanya na huminto na rito. Sobrang pamilyar na siya sa linyang ito, tulad ng nakita niya sa comic book. Si Eun-dan-oh na kinakabahan pa rin ay dali-daling umalis sa silid-aklatan, naghugas ng mukha sa banyo gamit ang malamig na tubig, at sa tabi niya ay narinig ang paghingi ng tulong ni Yeojoda. Si Joda ay nakakulong sa banyo, at basa ang buong katawan. Kinuha ni Dan-oh ang basang panyo sa kanyang kamay at pinunasan siya, muling naramdaman ni Dan-oh ang pagkalito. Wala siyang basang panyo kanina sa kanyang kamay, at bakit niya nasabi ang mga salitang nagpapakita ng pagmamalasakit kay Joda? Hindi ito ang kanyang intensyon. Nagsimulang suriin ni Dan-oh ng maingat, tila pagkatapos niyang marinig ang tunog ng pagkaluskos, hindi na kontrolado ang kanyang mga kilos. Walang nakitang pahiwatig si Dan-oh, kaya pumunta siya sa kantin upang kumain. Naalala ni Eun-dan-oh na nakita niya si Yeojoda na nahihirapan sa kantin sa comic book na lihim. Naisip niya na baka may kakayahan siyang makita ang hinaharap at gusto niyang tulungan si Joda na makaiwas sa kamalasan.
Target si Joda ng mga masasamang babae. Kinuha niya ang tray ng pagkain at umalis, ngunit sinadya siyang patid ng isa sa mga babae. Nauna nang nakita ni Dan-o ang mangyayari at bumagsak siya sa lupa sa halip ni Joda, ngunit hindi pa rin pinatawad ng mga babae si Joda, kaya pareho silang bumagsak sa lupa at ang kanilang mga uniforme ay napuno ng pagkain. Kinuha ng mga kaklase ang kanilang mga telepono at kinuhanan ng litrato ang nakakatawang eksena ng dalawa. Si Oh Nam-joo pa rin ang dumating at pinigilan ang eksenang ito. Kinumpirma ng karanasang ito kay Yoon Dan-o na may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Sa oras ng klase, nagsinungaling siya na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang puso at gusto niyang pumunta sa klinik. Sa totoo lang, gusto niyang pumunta sa pasilyo, sinisikap na gamitin ang kanyang kakayahang makakita ng hinaharap. Matagumpay na nalinlang ang guro at pinapunta niya si Baek-kyung, na kaklase niya, upang ihatid siya sa klinik. Pagkalabas ni Baek-kyung, nakita niyang buhay na buhay si Dan-o at nagsalita muli siya ng masakit sa kanya. Gustong lapitan ni Dan-o at kausapin siya ng masinsinan sa galit, ngunit ang kanyang mga paa ay tila natapunan ng konkreto, kaya hindi siya makagalaw. Mukha siyang kaawa-awa, naririnig si Baek-kyung na nagsasabing siguradong hindi niya magugustuhan si Dan-o. Hintayin si Baek-kyung na umalis, lumabas si Dan-o at sinuntok ang kanyang dibdib at ipinadyak ang kanyang mga paa. Bakit hindi siya nakipagtalo noon? Nakatayo lang siya roon na may malungkot na mukha. Lalo pang naiinis si Yoon Dan-o habang iniisip niya ito. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang black hole na lumitaw sa himpapawid, at tila nakita rin ni Jin Mi-cha na nakatayo sa ibaba ang black hole na ito. Agad na hinanap ni Dan-o si Jin Mi-cha na nagtatrabaho sa kantin ng paaralan, at nakita niya muli ang comic book na lihim sa mesa ni Jin Mi-cha. Binuksan niya ang libro at binasa, at ang mga eksena sa libro ay eksaktong kapareho ng kanyang mga karanasan. Umaasa siya na masagot ni Jin Mi-cha ang kanyang mga tanong. Naiinis si Jin Mi-cha, ngunit sa pagpupumilit ni Dan-o, dahan-dahan niyang sinabi sa kanya ang katotohanan. Sinabi niya kay Yoon Dan-o na lahat ng tao rito ay mga karakter sa comic book na lihim. Ang kaluskos na naririnig ni Dan-o ay ang tunog ng paglipat ng pahina ng comic book. Ang biglaang paglipat ay dahil sa pagkatapos ng paglipat ng pahina. Ang kwento ay pumasok sa susunod na sitwasyon. Sa mundong ito, bukod sa mga taong nagising ang kanilang kamalayan sa sarili tulad ni Dan-o, lahat ng tao ay mawawalan ng alaala pagkatapos magbago ang sitwasyon. Upang mas mapaniwala si Jin Mi-cha kay Dan-o sa kanyang sinasabi, dinala niya si Dan-o sa overpass at itinapon ang kanyang telepono. Ngunit nang magbago ang sitwasyon, bumalik ang kanyang telepono kay Dan-o na buo at nakita niya ang katotohanan. Nagtiwala si Yoon Dan-o sa sinabi niya sa pagkakataong ito, nahirapan siyang tanggapin ang katotohanan na siya ay isang katang-isip na karakter sa mundo ng comic book. Mula nang malaman ang katotohanan, nagsimula si Dan-o na isipin ang sarili bilang ang pangunahing karakter sa comic book at naghanda pa siyang tamasahin ang atensyon ng lahat sa ilalim ng spotlight ng bida. Ngunit ang lahat ay ganap na kabaligtaran sa kanyang inaasahan. Sa break time, dala-dala ni Joda ang mabibigat na gamit at dumaan sa harap niya. Kusang lumapit si Dan-o upang tumulong, ngunit hinarangan siya ng ilang masasamang estudyante. Kasabay ng tunog ng paglipat ng pahina, napagtanto ni Dan-o na darating na ang pangunahing problema. Tinukso ng mga lalaki si Joda na isang kaji at pinilit pa siyang maging katulong nila. Agad na dumating si Oh Nam-joo at sa puso ni Yoon Dan-o ay mayroon na siyang sagot. Mukhang si Nam-joo ang male lead na dumating upang iligtas siya. Nang makita si Nam-joo na papalapit, gusto sana ni Dan-o na lumapit, ngunit hindi makagalaw ang kanyang mga paa. Nakatayo lamang siya roon at pinanood si Nam-joo na hilahin si Joda, pagkatapos ay ipinahayag sa lahat. Si Joda ay kanyang personal na katulong at walang sinuman ang maaaring mag-utos sa kanya na magtrabaho. Sa puntong ito, napagtanto ni Dan-o na hindi siya ang female lead. Si Oh Nam-joo ang male lead, kaya tinawag siyang Nam-joo, na nangangahulugang si Joda ang female lead. Galit siyang tumakbo kay Jin Mi-cha upang tingnan ang lihim. Narito lamang natuklasan na siya ay isang maliit na karakter sa kanang ibabang sulok ng panimula ng karakter. Nadismaya si Yoon Dan-o na pabuntong hininga sa kanyang trahedyang buhay bilang isang side character. Itinuro niya ang langit at pinagalitan ang author, at pagkatapos niyang magmura, inilipat na naman siya sa art room ng paaralan. Dito, saan man magpunta si Joda, dala-dala niya ang liwanag ng female lead. Gusto ni Yoon Dan-o na makihati sa liwanag ng bida, kaya sinadya niyang umupo sa tabi ni Joda tila isang alipin na liwanag, lumiit ang lugar, at tanging si Joda lamang ang nasisinagan. Nagpasya si Dan-o na itulak si Joda palayo, upang agawin ang liwanag ni Joda. Ngunit ang liwanag ay tulad ng anino, sumusunod kay Joda, isang hangin ang umihip, at humihip ang buhok ni Joda, tinali niya ang kanyang buhok sa isang perpektong ponytail, na umakit sa atensyon ni Oh Nam-joo. Biglang tinawag ng guro ang pangalan at pinapunta si Yoon Dan-o sa entablado upang maging modelo. Nang umakyat siya sa entablado, aksidente niyang nahulog ang panulat ni Nam-joo at sabay na yumuko ang male at female lead upang pulutin ang panulat. Si Dan-o ay naging isang purong kasangkapan upang itulak ang pag-unlad ng male at female lead. Nakaupo si Dan-o sa upuan bilang modelo, ngunit ang mga mata ng lahat ay naakit kay Joda sa ilalim ng panulat ni Nam-joo.
Si Dan-o ay naging isang napabayaan na bagay, galit siyang tumayo at aksidenteng nabasag ang estatwa. Muling nagtipon ang mga mata ng lahat sa kanya upang makuha ang kanilang atensyon. Nagpasya siyang kusa niyang basagin ang isa pang rebulto. Agad-agad, muling umalinggaw ang tunog at si Dan-o ay nakaupo ng norma sa upuan ng modelo. Ang rebulto sa tabi niya ay nakatayo rin doon ng buo na nagpalito kay Dan-o. Bakit bumalik sa dati ang rebulto? Hindi lang iyon ang nagpalito kay Dan-o. Napansin niya na ang upuan at mga libro ay nakalutang sa ere. Tinanong niya si Jin Michay tungkol sa dahilan. Ipinaliwanag ni Jin Michay na kahit na si Dan-o ay may kamalayan sa sarili, hindi siya makakawala sa sitwasyong itinakda sa comic book. Nang lumihis ang sitwasyon sa itinakda, otomatiko itong babalik sa dati. Tulad na lamang na sinira ni Dan-o ang estatwa habang siya ay may malay, ngunit walang ganitong plot sa comic book. Sa susunod na eksena, babalik sa orihinal na estado ang estatwa. Bukod pa rito, ang papel ni Dan-o ay itulak ang storyline ng male at female lead. Kaya, siya ay bigla na lamang lilitaw kapag kailangan ni Yeojoda ng tulong. Sa kabila ng mga malamig na panunuya ni Baekhyun, siya ay magpapanggap na kaawa-awa nang walang anumang pagtutol. Ang lahat ng ito ay ang storyline at direksyon ng karakter ni Dan-o na itinakda ng otor. At ang mga bahagi na hindi iginuhit ng otor ay mananatiling nakalutang sa ere. Ang isang paliwanag ay nagparamdam kay Dan-o ng kawalan ng pag-asa nang ang kanyang kapalaran ay kontrolado ng iba. Nagsimula siyang magkaroon ng ideya na makawala sa setting ng comic book at kumilos ayon dito. Sa klase ng musika, siya ay kusang umindayog. Siya ay walang magawa laban sa otor, ngunit masunurin siyang umupo at kumanta. Pagkatapos, nagbasa siya ng comic book sa klase. Nang dumating ang kanyang eksena, lahat ng comic book sa mesa ay nawala. Muli siyang tumayo at nagbasa ng aralin ayon sa direksyon ng kwento. Pagkatapos lamang ng nakaraang kwento, naglakad na naman siya patungo sa paaralan. Hawak niya sa kamay ang isang karton ng strawberry milk, at tulad ng inaasahan, ibinigay niya ang gatas kay Yeojoda na nasa tabi niya. Kahit na ayaw niya, kailangan pa rin niyang ibigay ang kahon ng gatas. Ilang araw pagkatapos, ganap na nawala ng pag-asa si Dan-o. Gaano man siya magsumikap na lumaban, patuloy siyang ibinabalik sa malupit na itinakdang sitwasyon at karakter. Kinabukasan, may mga nangyari sa isipan ni Dan-o. Nahulog siya sa hagdan upang iligtas si Yeojoda, at dinala siya ni Baekhyun sa ospital. Nalaman ni Jin Michay ang tungkol dito at sinabi sa kanya na hindi ito ang tinatawag niyang pagkaalam sa hinaharap, kundi isang storyboard lamang na iginuhit ng manunulat ng comics. Hindi naniwala si Dan-o, kaya pumunta siya sa silid aklatan upang maghanap ng mga kaugnay na materyales. Humiram siya ng isang tumpok ng matataas na libro, at habang naglalakad, may ilang libro na nahulog. Isang mabait na binata ang lumapit at tinulungan siyang pulutin ang mga libro. Napansin ni Dan-o ang isang peklat sa kamay ng binata. Hindi masyadong nag-isip si Dan-o, kung nakita na niya ang hinaharap, babaguhin niya ang sitwasyon kung saan siya nasugatan. Naghanda si Dan-o, nagsuot ng helmet at knee pads, para kung sakaling matumba siya at masugatan. Ngunit ang daloy ng kwento ay hindi niya kayang desisyunan. Isang kaluskos ang umalinggaw, umasok si Dan-o sa kwento, nakatayo sa hagdan. Pinag-uusapan siya ng masama ng kanyang mga kaibigan sa tabi niya. Si Yeojoda ay isang estudyanteng hirap na lumipat ng paaralan dahil sa scholarship. Ang mayayaman at makapangyarihang estudyante sa paaralan ay lahat ay naghahanap ng paraan upang pahirapan siya. Nang marinig ni Dan-o ang sinabi niya, napagtanto niya ang paparating na panganib. Gusto niyang tumakas, ngunit siya ay nagyelo sa hagdanan at hindi makagalaw. Habang siya ay nagtataka, isang binata ang dahan-dahang bumaba sa hagdanan. Habang papalapit siya, hindi lamang bumilis ang tibok ng puso ni Dan-o, kundi ang kanyang buong katawan ay nakakagalaw na ng malaya. Nagulat siyang sumunod sa binata. Sa sandaling ito, ang taong nakatayo sa tuktok ng hagdanan ay si Yeojoda, na itinulak na matalik na kaibigan ni Dan-o. Ang sinumang nauna ay naging sandalan ni Dan-o. Kaya, si Dan-o ay hindi nasugatan at kinailangang dalhin sa emergency room tulad ng nakaplano, kundi bumagsak sa lupa, at ang kanyang ulo ay nakapatong sa braso ng binata. Nais makita ni Dan-o ang mukha ng kabilang partido, ngunit siya ay nawala ng malay. Nang magising siya sa klinik, sinimulan niyang hanapin ang binata na maaaring magpabago ng kanyang kapalaran. Malabo niyang naaalala ang pakiramdam mula sa likod ng taong iyon, at sinimulan niyang imbestigahan ang sinumang may katulad na likod. Una, lihim na sinilipan ni Dan-o ang mga lalaking nagpapalit ng damit. Matapos walang makuhang resulta, naisipan niya ang isang hangal na paraan ng pagbangga sa likod ng mga lalaki upang mahanap ang pakiramdam na iyon. Kaya, walang likod ng sinumang lalaki sa paaralan ang nakatakas, abala sa isang round, ngunit wala pa ring nakuha. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya, kung ang aktibong pag-atake ay walang resulta, kung gayon ay hahayaan niya ang kabilang partido na hanapin siya. Kaya't mahina siya at madalas magkasakit, at sa unang pagkakataon ay sumali sa aktibidad sa sports ng klase. Nang malapit na siyang tamaan ng bola, ang binata ay lumitaw at iniligtas siya. Bago pa man niya makita ng malinaw ang mukha ng binata,
inilipat na siya sa ibang lugar na may tungkuling ihatid ang buto kay Yeojoda sa pagkakataong ito. Naalaala ni Yundan-o ang isang detalye. Napansin niya ang isang peklat sa palad ng binata, at ang binata na tumulong sa kanya na pulutin ang mga libro noong nakaraan ay mayroon ding katulad na sugat. Nagmamadaling pumunta si Dan-o sa silid-aklatan, at sa pagtingin sa bintana, nakita niya ang binata sa hardin ng bulaklak. Nagmamadali siyang tumakbo doon, ngunit sa kasamaang palad ay wala na ang binata. Napansin niya ang payong na nasa itaas, at gusto niyang abutin ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sapat ang kanyang taas. Lumapit ang binata at tumayo sa likuran niya, tinulungan siyang kunin ang payong, kasabay ng mas mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kinumpirma ni Yundan-o na ang taong nasa likuran niya ang binata na kanyang hinahanap. Tumalikod ang binata at umalis, at sumunod si Dan-o. Sa pagkakataong ito ay mas matalino na siya. Upang maiwasan ang paglilipat sa sandali ng kanilang pagkikita, sinadya niyang gamitin ang payong bilang panakip. Talagang nakita niya ng malinaw ang mukha ng binata. Bago pa man makapagsalita si Dan-o, inilipat na siya sa kama ng ospital. Malungkot siyang nagtago sa ilalim ng kumot at umiyak. Dumating si Lee Do-hwa upang bigyan ng gamit ang kanyang kapatid, at nagkataong nakita niya si Yundan-o na may mukha na puno ng pagkadismaya sa pasilyo ng ospital. At ang kanyang kapatid ay ang attending physician ni Dan-o. Pumunta sila sa bench sa labas, binanggit ni Do-hwa ang tungkol sa paghahanap ni Dan-o ng mga lalaki. Tumugon si Dan-o, mga karakter sila sa comic book. Ayon sa pag-unlad ng kwento, magkakaroon lamang ng kasalukuyang mga alaala. Ngunit naaalala pa rin ni Do-hwa ang nakaraang plot. Malinaw na katulad niya, unti-unti siyang nagkaroon ng kamalayan sa sarili. Hinila ni Dan-o ang kanyang kapatid sa hagdanan, sinabing lahat sila ay mga karakter sa comic book. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang ulo at dinikit sa ilong nito, labis na nagduda si Do-hwa sa kanyang sinabi. Samantala, nagdulot ng pagdududa ang sumunod na eksena kay Lee Do-hwa. Naalala niya na nang kausapin niya si Yundan-o, inilagay niya sa bench ang dala niyang gamit para sa kanyang kapatid. Ngunit ngayon ay naiabot na niya ang bag sa kanyang kapatid, at hindi na tumutulo ang sipon sa kanyang ilong, na parang hindi siya nabangga. Napansin ni Do-hwa ang kakaiba, at gusto niyang hanapin si Dan-o upang linawin. Ngunit kontrolado siya ng plot, napilitang umakyat sa rooftop upang mag-violin at lumuha pa sa isang madamdaming bahagi. Maging si Do-hwa mismo ay hindi maintindihan kung bakit. Sa sandaling ito, nagkataong dumating si Yeojoda sa rooftop at nakita niyang basa ang mga mata ni Do-hwa. Handa siyang maging tagapakinig at damhin ang kagalakan, kalungkutan at galit ni Do-hwa. Nang nag-uusap sila, lumitaw ang isang frame ng bulaklak sa tabi ni Yeojoda na tanging para lamang sa female lead. Si Lee Do-hwa ay nalito at sa huli ay natagpuan niya si Yundan-o sa kinaroroonan ni Jin Mi-chan. Ipinaliwanag niya na kamakailan ay palagi siyang nagte-teleport o nawawala ng alaala. Ngayong umaga ay masaya pa siyang nakikipag-usap sa kanyang kaklase, at sa isang kisap mata, nasa tabi na siya ng reha sa rooftop, umiiyak habang nagbi-violin. Lumingon si Do-hwa at nakita ang isang upuan na lumulutang sa ere. Unti-unti niyang tinanggap na ito ay isang mundo ng comic book. Ang kanyang unang reaksyon ay katulad ng kay Dan-o na itinuturing ang sarili bilang pangunahing karakter sa comic book. Hanggang sa binasa niya ang comic book, saka lang niya naintindihan na siya ang pangalawang male lead na nagmamahal sa female lead. Mabilis na tinanggap ni Lee Do-hwa ang kanyang itinakdang papel. Nang mahirapan si Yeojoda sa kanyang trabaho dahil sa isang customer, agad siyang tumulong. Personal niyang iniuwi si Joda, at sinabi ni Joda, ikaw lang talaga ang nagmamalasakit sa akin. Ang anghel na tagapagtanggol ni Joda, si Do-hwa. Tahimik na kinutya ni Do-hwa sa kanyang isip, ang linyang ito ay sobrang corny. Sa kabilang banda, bumalik si Yundan-o sa paaralan at nagkataong nakita niya ang binata sa pinto ng klase. Tuwang-tuwa si Dan-o na lumapit sa binata. Nagpakita ng pagkalito ang binata, malinaw na hindi niya naaalala si Dan-o. Gustong malaman ni Dan-o ang kanyang pangalan, ngunit maging sa kanyang badge o sa kanyang school record, walang nakasulat sa kolum ng pangalan ng binata. Ibig sabihin nito ay isang hindi mahalagang side character lamang ang binata sa comic book. Sa klase ng E, maingat na tiningnan ni Yundan-o ang binata na nakasuot ng jersey number 13. Malinaw na napakagwapo niya, ngunit dahil lamang sa siya ay isang side character, hindi alam ng mga kaklase ang kanyang pag-iral. Hindi maiwasan ni Dan-o na magsisi, kaya basta na lamang niyang tinawag ang binata na number 13. Kinabukasan sa klase, nakita muli ni Dan-o ang storyboard. Hindi sinasadya niyang mabangga ang isang styrofoam box sa chemistry lab, lumabas din ang number 13 sa plot. Hindi pa nakita ni Dan-o ang isang hindi kilalang side character na lumabas sa script. Umuusbong ang pag-asa sa kanya, nararamdaman niya na si number 13 ang susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran, upang baguhin ang sitwasyon. Hinila niya si number 13 sa laboratorio, ipinaliwanag ang insidente na mangyayari sa oras na iyon. Ang gawain ni number 13 ay tulungan siyang hawakan ang styrofoam box na malapit ng matumba. Kung papayag si number 13 na tulungan siya, kapalit nito ay tutulungan niya si number 13 na makawala sa kapalaran ng isang side character. Masigasig na ipinaliwanag ni Yundan-o ang kanyang plano. Tiningnan siya ni number 13 ng walang emosyon, hindi sumasagot ng isang salita.
Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng pagpunta sa chemical lab ayon sa takbo ng kwento. Kusa si Yundan-o na tumulong kay Yojoda na ilipat ang styrofoam box. Aksidente niyang nahulog ang telepono ni Namju. Inutusan ni Namju si Yundan-o na pulutin ito. Nagsalita si Lee Do-hwa upang pigilan at tulungan si Yundan-o. Galit na lumapit si Namju at umatras ang dalawang babae. Lumingon si Yundan-o at sinenyasan si Haruo sa kanyang tabi. Sa oras ng kagipitan, lumapit si Haruo, ngunit sa pagkakataong ito, si Lee Do-hwa ang nagpatumba ng foam box at hindi si Yundan-o. Nagduda si Yundan-o, may tuturing ba itong pagbabago sa takbo ng kwento? Pagkatapos noon, hinabol palagi ni Yundan-o si Haruo, at nang makita niyang nasugatan ito, kinailangan niyang pumunta sa klinik para gamutin. Palaging sumunod si Yundan-o, tumayo sa upuan upang kunin ang medicine kit sa itaas. Hindi siya nakatayo ng matatag, at pagkatapos ay gumalaw ang upuan, ang kanyang katawan ay bumagsak paatras, at nahulog siya sa mga bisig ni Haruo. Sa sandali ng matalik na pagdampi, bumilis ang tibok ng puso ni Yundan-o, bumaba siya mula sa upuan, at dinikit ang band-aid kay Haruo. Napansin din niya ang sugat sa tuhod ni Yundan-o, at siya mismo ang umupo upang tulungan si Yundan-o sa sugat nito. Alam ni Yundan-o na sa tuwing darating ang susunod na bahagi ng kwento, mawawala ng alaala si Haruo, makakalimutan ang kanilang ugnayan. Upang maalala siya ni Haruo, sinubukan niyang ipakita ang kanyang presensya sa harap nito. Paulit-ulit niyang ipinakilala ang sarili bilang si Yundan-o, upang tulungan si Haruo na patatagin ang kanyang memorya. Hindi nagtagal ay dumating ang summer camp, at nang magtipon ang lahat, kontrolado sila ng kwento. Napilitan si Yundan-o na lumapit kay Baekhyun, at ibinigay dito ang palamuting binili niya para sa sarili, alinsunod sa itinakda ng kwento. Inihagis ni Baekhyun ang regalo niya sa lupa at niyapakan ito, umiyak ng labis si Yundan-o sa kinatatayuan niya. Sa sumunod na segundo, natapos ang kwento, malakas na tumawa si Yundan-o, at sa wakas ay hindi na niya kailangang gumanap bilang kawawang maliit na asawa sa tala-arawan ng manunulat. Pagdating doon, nakita na naman niya ang script ng eksena. Kapag naglalaro ng Lucky Stone, si Baekhyun, ihagis ni Baekhyun ang bato sa dagat. Hindi inalintana ni Yundan-o ang kondisyon ng kanyang katawan, bumaba siya sa dagat para pulutin ang bato. Nakita na naman niya si Haruo sa sitwasyong iyon, madalas na lumalabas si Haruo na walang pangalan sa eksena. Naibalik ni Yundan-o ang kanyang pagiging palaban, pakiramdam niya ay kaya niyang baguhin ang tadhana. Pagtatapos sa paghahanap niya kay Haruo sa tabing dagat, sinabi niya na papasok siya sa dagat maya-maya. Kailangan nang gamitin ng binata ang lahat ng paraan upang pigilan siyang pumasok ng malalim, ngunit hindi pa rin nagre-react si Haruo. Nagsalita si Yundan-o sa kanyang sarili, kapag naintindihan niya, pagkatapos magbigay ng tagubilin si Yundan-o, sinimulan niya ng sundin ang kwento. Inihagis ni Baekhyun ang bato sa dagat, at sinunod niya rin ang script, at unti-unting lumakad patungo sa dagat upang hanapin ang bato. Sa prosesong ito, baliw siyang nagpapahiwatig kay Haruo na nakatayo sa tabing dagat upang pigilan siya, ngunit nakatayo lang si Haruo doon ng walang kibo, nakatingin sa kanya at hindi gumagalaw. Bumaba si Yundan-o sa dagat upang pulutin ang bato, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pakiramdam ng pagkatalo nang matalo siya ng tadhana. Nahiga si Yundan-o sa mga bato sa tabing dagat. Ayon sa lokal na alamat, matutupad ang hiling kung magtatayo lang ng tore ng bato gamit ang bato ng kapalaran sa tabing dagat. Alam ni Yundan-o na hindi siya magtatagal dahil sa kanyang sakit sa puso. Isinulat niya ang kanyang hiling na mabuhay sa bato, at pagkatapos ay nagsimulang magtayo ng tore ng bato. Tila sinasadya ng bato na hindi makipagtulungan, paulit-ulit na bumabagsak. Tinakpan ni Yundan-o ang kanyang mukha at umiyak, mukhang kahit anong gawin niya ay hindi niya mababago ang kanyang kapalaran. Sa sandaling ito, lumapit sa kanya si Haruo, gustong tulungan siyang itayo ang tore ng bato. Sa sandaling ito, nahulog si Yundan-o sa pagkabigo, umiiyak niyang sinabi na akala niya ay mababago ni Haruo ang kanyang kapalaran, ngunit sa huli, lahat ay walang kabuluhang kagalakan. Pagkatapos magsalita ni Yundan-o, umalis siya na mabigat ang loob, hindi niya alam na pagkatapos niyang umalis, natapos na ni Haruo ang tore ng bato para sa kanya. Nang makita ang kanyang kagustuhang mabuhay na nakasulat sa bato, lumingon si Haruo sa direksyon kung saan umalis si Yundan-o, at sa kanyang backpack ay naroon ang isang lihim na comics. Nagpatuloy ang summer camp, nakita ni Yundan-o ang eksena kung saan itinapon siya ni Baekhyun sa madilim na kagubatan. Upang hindi mahulog sa mahirap na sitwasyon, sinasaulo ni Yundan-o ang lahat ng ruta bago maglakad sa gabi, bilang pag-iingat kung kinakailangan. Ayon sa daloy ng kwento, napunta sina Yundan-o at Baekhyun sa isang grupo. Matapos mangyari ang sitwasyon, hindi maganda ang pakiramdam ng puso ni Yundan-o. Ayaw ni Baekhyun sa kanyang pagiging sakitin, kaya iniwan niya si Yundan-o at mag-isa siyang umalis. Bumalik si Yundan-o sa normal na estado, naaalala ang kanyang misyon na lumikha ng pagkakataon para magkalapit ang bida at ang bidang babae. Sumigaw siya sa kagubatan, at ang sigaw ay nagpatakot kay Lee Do-hwa. Takot na hinawakan ni Lee Do-hwa ang braso ni Namju. Natapos ang misyon, nagsimulang lumakad paatras si Yundan-o. Gayunpaman, ang ruta na kabisado niya ay patag, ngunit sa aktwal na lugar, wala itong silbi. Nagkataon na sa sandaling ito ay naubos ang baterya ng flashlight sa kanyang kamay, at nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono. Nanginginig si Yundan-o sa dilim.
Gaya ng dati, mabilis siyang napunta sa susunod na eksena. Ngunit ngayon, huminto siya sa gubat. Nang maramdaman niyang wala na siyang magawa, biglang lumitaw si Haruo. Nang makita ang pamilyar na tao, dali-daling yakap ni Yundan o si Haruo. Nagkasama silang dalawa sa paghahanap ng daan palabas. Habang inaayos ni Haruo ang flashlight, tumama ang ilaw sa kanyang mukha at nagulat si Yundan o. Humingi ng paumanhin si Haruo sa kanya, ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya. Nang makita niyang nilalamig si Yundan o, inalis niya ang kanyang jacket at ipinasuot dito. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy silang dalawa. Nakakita sila ng isang lugar na puno ng pulang bulaklak, isang lambak na puno ng alitaktak. Umupo si Yundan o sa lupa at naglaro ng tubig. Natulala si Haruo habang tinitingnan si Yundan o, unti-unti siyang lumapit. Kusang ipinikit ni Yundan o ang kanyang mga mata. Ngunit ang binata na lumapit ay kinuha lang ang bulaklak na nahulog sa kanyang ulo. Magkatabi silang dalawa na nakahiga sa damuhan, pinagmamasdan ang buwan. Sa sandaling ito, nagbago ang damdamin ni Yundan o. Lumingon siya kay Haruo. Dahil sa presensya nito, nagbago ang kanyang araw. Nakakuha ng inspirasyon si Yundan o at pinangalanan si Haruo bilang isang araw. Ang magagandang sandali ay palaging mabilis na lumipas. Matapos magsalita ni Yundan o, nailipat na siya sa susunod na sitwasyon. Nag-aalalang lumapit si Baekhyun sa kanya at nagtanong kung ayos lang ba si Yundan o. Hindi pa kailanman nagpakita ng kabaitan si Baekhyun kay Yundan o. Ang biglaang pag-aalala ay nakaramdam kay Yundan o ng pagkabahala. Pagkatapos ng kaunting pagkabigla, dali-daling hinanap ni Yundan o si Haruo. Naisip niya na nawalan na ng alaala si Haruo sa nakaraang pangyayari, kaya kailangan niyang magsimulang makipag-usap at ipakilala ang kanyang sarili. Nagsalita si Yundan o sa kanyang sarili, habang sinusundan si Haruo sa isang lumang gusali. Umupo sila sa lupa upang magpahinga at tinanggay ng hangin ang sombrero ni Haruo. Nagkataong pareho silang umupo. Bigla silang nakakita ng isang kahon na nakabaon sa lupa. Sa loob ay may palawit na hugis bulaklak. Nakilala ni Yundan o na ito ang pulang bulaklak na nakita niya sa lambak kahapon. Kinuha ni Haruo ang palawit at sinuri itong mabuti. Biglang naramdaman ang init sa pilat sa palad. Nahulog din ang palawit sa lupa. Yumuko si Yundan o para pulutin ito. Biglang nagbago ang sitwasyon ng walang anumang senyales. Nailipat siya sa istasyon ng tren. Tumingin siya sa paligid, napansin si Haruo na papalapit sa kanya. Nang makita niyang nakatingin sa kanya ang kausap, sinabi ng intuwisyon ni Yundan o sa kanya na tila naaalala siya ni Haruo. Tama ang intuwisyon ni Yundan o. Sa tren pabalik ng lungsod, pinagmamasdan ni Haruo si Yundan o na nakatingin sa kawalan sa salamin. Isinulat pa niya ang pangalan ni Yundan o sa salamin. Sa tuwing matatapos ang biyahe, mag-host ang klase ng isang photo sale. Agad na maubos ang mga litrato ni Oh Namju. Pinili ni Yundan o ang isang litrato nila ni Haruo. Hindi niya pinansin ang litrato ni Baekhyun. Dahil dito, hindi komportable si Baekhyun. Ang kanyang tagahanga ay biglang nagbago ng isip. Hindi na siya sinusundan, sa halip ay nagbago na ng target. Masiglang ikinuwento ni Yundan o kay Jin Michai ang kanyang kwento tungkol kay Haruo. Basta magkasama silang dalawa, magbabago ang eksena. Pagkatapos makinig, pinayuhan siya ni Jin Michai. Kusang loob niyang pinangalanan ang hindi pinangalanang karakter. Magdudulot ito ng hindi makontrol na panganib. Nakahiga si Yundan o sa mesa, tinitingnan ang litrato nila ni Haruo. Iniisip ang mga sinabi ni Jin Michai. Ginamit niya ang litrato upang takpan ang mukha ni Haruo at pagkatapos ay inalis ulit. Pagkaraan ng ilang beses, tumingin si Haruo sa kanyang direksyon. Masiglang hinila ni Yundan o si Haruo at tinanong kung naaalala ba siya nito. Nang makita ang nakatulalang mukha ni Haruo, medyo nadismaya siya. Sinundan ni Yundan o si Haruo sa silid aklatan. Napansin ni Haruo ang naghihintay na tingin ni Yundan o. Lumapit siya at umupo sa tabi nito at nagkwentuhan silang dalawa sa silid aklatan. Nagdulot ito ng matinding inggit kay Baekhyun. Lumapit siya at tinulak si Haruo sa bookshelf. Nahulog ang mga libro at nasugatan ang noo ni Haruo. Nagulat si Yundan o at bumalik ang kanyang sakit sa puso kaya kinailangan siyang dalhin sa ospital. Pagkatapos, naalaala niya ang pinsala ni Haruo at ang paalala ni Jin Michai. Nagkunwari siyang nakalimutan si Haruo. Hindi maganda ang pakiramdam na ito. Nakaupo siya sa palaruan tulala. Galit na galit si Baekhyun nang puntahan siya para kausapin. Dapat sana ay magkasama ang dalawang pamilya sa hapunan kagabi. Nakabalik na sa kanyang katinuan si Yundan o ngunit hindi siya dumalo. Pagkaalis ng mga bisita, pinagalitan si Baekhyun ng kanyang ama. Pinagsabihan siyang walang silbi. Ni hindi niya alam kung paano pasayahin si Yundan o. Galit na binali ni Baekhyun ang heart rate monitor ni Yundan o. Sinabihan niya itong bumalik sa dati nitong pagiging ulian. Bakit bigla siyang nagbago at naging ibang tao? Biglang umulan sa hindi tamang oras. Nagising ang kamalayan ni Haruo at tumayo. Sinuntok niya ng malakas si Baekhyun. Hinila niya si Yundan o palayo sa eksena. Hindi alam ni Baekhyun kung saan nanggaling ang taong ito. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo rin naman matatandaan. Dahil malapit nang magpalit ng eksena, dinala ni Haruo si Yundan o at ikinuwento ang kanyang sariling istorya.
Nang hindi pagising ang kanyang kamalayan, nagtataka siya kung sino siya, saan siya nanggaling, at saan siya patungo sa hinaharap, dala-dala ang maraming tanong. Pumunta siya sa silid-aklatan at natuklasan ang lihim na comics na lumulutang sa hangin. Binuklat niya ang comics at nakita ang pangalan ni Yundan O sa seksyon ng pagpapakilala ng karakter. Isang black hole ang lumitaw sa bookshelf. Habang nakatayo si Yundan O sa tulay, nakatingin sa black hole at kay Jin Micha. Napansin din ni Haruo sa ilalim ng tulay ang black hole at si Yundan O. Mula noon, hindi sinasadya, sinusundan ng tingin ni Haruo si Yundan O. Lumapit siya at kusa siyang binati. Ito ang unang pagkakataon na kusang nagsalita si Haruo bilang isang ekstra. Ngunit dahil isa siyang kasangkapan na walang pagkakakilanlan, hindi siya makalikha ng koneksyon kay Yundan O. Noong panahong iyon, litong-lito si Haruo. Malinaw na wala siyang pangalan, ngunit si Yundan O lang ang naaalala niya. Pagkatapos noon, sinusubaybayan niya si Yundan O, laging inililigtas ang babae sa mga mapanganib na sitwasyon. Gusto ni Haruo na malaman kung sino siya at ano ang ibig sabihin ng peklat sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang kanyang mga alaala, ngunit malinaw sa kanya na si Yundan O ang simula ng kanyang mga alaala. Ano man ang mangyari sa mga eksena, naaalala ni Haruo ang bawat sandali na kasama si Yundan O. Labis ang tuwa ni Yundan O, halos magsayaw siya sa kagalakan. Bago pa matapos ang kanyang pagtalon, napunta na siya sa susunod na sitwasyon. Ibinigay ni Baekhyun kay Yundan O ang isang bagong relo. Humingi siya ng paumanhin kay Yundan O sa kanyang padalos-dalos na kilos. Sa orihinal na konteksto, baliw na baliw si Yundan O kay Baekhyun. Ngunit sa pagkakataong ito, kusa niyang iminungkahi na kanselahin ang kanilang kasunduan sa kasal. Unti-unting nakaramdam ng paghanga si Yundan O kay Haruo nang magkaroon siya ng kalayaan. Gusto ring malaman ni Haruo kung bakit mula nang magkaroon siya ng alaala, ang kanyang mga mata ay laging nakatingin kay Yundan O. Hinila ni Yundan O si Haruo kay Jin Michai upang gamitin ang props na manika. Una, ipinakilala niya kay Haruo ang pagkakakilanlan ng bida at bidang babae sa mundo ng comics. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang ideya ng mga sumusuportang karakter na gustong baguhin ang kanilang kapalaran. Sa sandaling ito, dumating si Jin Michai. Sa unang pagkikita ni Haruo kay Jin Michai, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na parang nakita na niya ito dati. Kapag hinawakan niya ang props na manika, patuloy na sasakit ang peklat sa kanyang kamay. Ngunit pagkakita ni Jin Michai kay Haruo, hiniling niya kay Yundan O na itigil ang pagtatangka na baguhin ang tadhana. Ang patuloy na paglabas sa itinakdang storyline ay parang paglalaro ng apoy na sumisira sa mundo sa comics. Matatag pa rin si Yundan O sa kanyang desisyon. Ayaw niyang tanggapin ang paghihintay na mawala, gusto lang niyang sabihin at gawin ang anumang gusto niya. Binubuklat ni Jin Michai ang isang comics na pinamagatang Trumpet Creeper sa silid-aklatan. Pagkatapos ay kusang loob siyang lumapit kay Haruo. Mukhang magkakilala na sina Jin Michai at Haruo. Binalaan niya si Haruo na huwag nang subukang maghanap pa ng mga sagot. Kung magpapatuloy siya, lalakas ang sakit sa peklat sa kanyang palad at magugulo rin ang storyline. Ang pagpigil kay Yundan O ang dahilan ng pag-ira ni Haruo. Hindi alam ni Yundan O ang tungkol dito at aksidente niyang nakita ang hinaharap na storyline. Sa kaarawan ni Oh Namju, ang serbidor na may hawak na birthday cake ay nawala ng balance at napasugod kay Lee Do-hwa. Hinila ni Oh Namju si Lee Do-hwa sa kanyang mga bisig at pampublikong ipinahayag ang kanyang damdamin kay Lee Do-hwa. Pagkatapos nito, si Lee Do-hwa ang magiging tanging babae niya. Dahil dito, labis na naawa si Yundan O kay Lee Do-hwa na lihim na umiibig kay Yeojuda. Naisip pa niya na tulungan si Lee Do-hwa na baguhin ang kanyang kapalaran kasama si Haruo. Naalala ni Haruo ang babala ni Jin Michai, kaya pinayuhan niya si Yundan O na huwag makialam sa buhay ng iba. Hindi naintindihan ni Yundan O, pumayag na nga ang lahat na magtulungan para baguhin ang kapalaran, bakit biglang sumuko si Haruo sa kalagitnaan. Nagmakaawa siya kay Haruo na ipagpatuloy ang laban sa tabi niya. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw si Baekhyun, hinawakan ang pulso ni Yundan O at gustong kausapin siya. Naging protektado si Haruo at matapang siyang humarang sa pagitan ni Baekhyun at Yundan O. Nangako rin siya na pupunta sila ni Yundan O sa kaarawan ni Oh Namju para tulungan si Lee Do-hwa na baguhin ang kanyang kapalaran. Ang paglitaw ni Haruo ay nagdulot ng pagkadismaya kay Baekhyun, galit niyang sinipa ang kalapit na mesa upang ilabas ang kanyang damdamin. Sa susunod na eksena, dumating si Yundan O sa tennis court grandstand. Sa court ay ang paghaharap ni Haruo at Baekhyun. Si Haruo, bilang isang ekstra na walang pagkakakilanlan, ay napagtanto na hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Maaari lamang siyang hayaang atakihin ni Baekhyun at maging isang suporta para sa kalaban. Samantala, si Yundan O ay kontrolado ng nilalaman ng comics. Tinitingnan niya si Baekhyun na gusto niya ng may pagmamahal. Hindi makagalaw si Haruo habang nakatingin kay Yundan O at agad na nagising si Yundan O. Nakatutok ang tingin kay Haruo. Sa sandaling ito, nagulat si Haruo nang matuklasan niyang malaya na siyang makakagalaw. Agad-agad, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para mag-serve, ngunit hindi nasalo ni Baekhyun ang bola. Ang eksena ng tennis ay bahagi rin ng comics. Sa simula, si Baekhyun at isang hindi kilalang tao ang naglalaro ng bola. Ang unahing layunin nito ay upang bigyang diin ang kahusayan ni Baekhyun.
Ngunit biglang nagbago ang takbo ng kwento sa comics. Naging si Haruo ang nakikipaglaro ng bola kay Baekhyun, at sa wakas ay nagkaroon ng formal na pagpapakilala si Haruo. Nagulat si Jin Michai habang binabasa ang comics. Sa kabilang banda, si Lee Do-hwa, na dapat sana ay hahanapin si Yeojuda, ay biglang hindi makagalaw. Maaari lang niyang titigan si Oh Nam-joo at Yeojuda na nag-uusap. Ayaw nang maging kasangkapan ni Lee Do-hwa para sa bida. Sumumpa siyang tiyak na aamin siya kay Yeojuda para malaman ng babae ang kanyang damdamin. Sa kaarawan ni Oh Nam-joo, nagplano sina Lee Do-hwa, Yoon Dan-oh, at Haruo kung paano babaguhin ang kanilang kapalaran. Plano ni Lee Do-hwa na samantalahin ang pagkakataon bago umamin si Oh Nam-joo para sa kanyang sarili. Sa kaarawan, si Haruo ay nakasuot ng isang kapansin-pansing asul na suit na mukhang medyo kakaiba. Nagtipon ang tatlo upang magplano at sumumpa na magkakaisa sila para muling isulat ang kanilang mga kapalaran. Hindi pa tapos magsalita si Yoon Dan-oh nang biglang nagbago ang eksena. Ang lalaking katabi niya ay naging si Baekhyun. Lumingon siya kay Haruo sa malayo at pumasok na lang sa bulwagan. Si Haruo, na walang imbitasyon, ay hinarangan ng gwardiya sa labas. Biglang nakaisip si Haruo, matalino siyang nagkunwari bilang serbidor para makalusot sa birthday party. Upang pahabain ang oras para kay Lee Do-hwa at samantalahin ang pagkakataon bago umamin si Oh Nam-joo kay Yeojuda, sinadya ni Haruo na buhusan ng alak si Oh Nam-joo habang abala ang lahat. Nang makita ito ni Lee Do-hwa, dali-dali siyang tumakbo patungo sa bulwagan, hinila si Yeojuda sa isang liblib na lugar at ipinahayag ang kanyang damdamin sa kanya. Gusto rin ni Yeojuda si Lee Do-hwa, ngunit bilang kaibigan lang. Pinayuhan siya ni Lee Do-hwa na sundin ang kanyang puso at huwag hayaang kontrolin siya ng manunulat. Sinubukan ni Yeojuda na hanapin ang sagot sa kanyang puso, ngunit hindi niya inaasahan na hahanapin siya ni Oh Nam-joo at mamamali ng pagkakaintindi sa relasyon nilang dalawa. Galit na umalis si Oh Nam-joo at naapektuhan si Yeojuda ng kwento. Sa kanyang mga mata ay si Oh Nam-joo lang ang nakikita, at nang habulin niya ito ay aksidente siyang nadapa. Sa kabilang banda, hindi lumitaw ang bida at ang bidang babae sa birthday party. Ngunit ang kwento sa comics ay nagpatuloy pa rin ayon sa inaasahan. Ang serbidor na may hawak na birthday cake ay lumapit ng paunti-unti kay Yoon Dan-oh, ngunit aksidenteng natapilo. Parehong bumagsak ang tao at ang cake kay Yoon Dan-oh. Nang makita ito ni Baekhyun, agad niyang hinila si Yoon Dan-oh sa kanyang bisi, at matapang na ipinahayag sa harap ni Haruo na simula ngayon, si Yoon Dan-oh lang ang magiging babae niya. Pagkatapos magsalita, nagpakita si Baekhyun ng isang matagumpay na ngiti kay Haruo. Nagpasya si Baekhyun na mula sa sandaling ito, magsisimula siyang mahalin si Yoon Dan-oh. Sa sandali ng pagbabago ng kwento, matinding sumakit ang peklat sa palad ni Haruo, at dali-dali siyang umalis sa birthday party. Umalis si Yoon Dan-oh sa eksena, at lumabas siya mula sa pagkakayakap ni Baekhyun. Ayaw ni Baekhyun na umalis si Yoon Dan-oh, hindi niya maintindihan kung bakit tapat si Yoon Dan-oh sa kanya dati. Bakit bigla siyang nagbago ng isip? Diretsong ipinaliwanag ni Yoon Dan-oh na hindi niya kailanman nagustuhan si Baekhyun. Ang lahat ay setting lang ng manunulat. Matapos sabihin ang mga mapait na salita, hinabo ni Yoon Dan-oh si Haruo. Pilit niyang tiniis ang sakit at hindi niya sinabi kay Yoon Dan-oh ang kahit isang salita. Pagkatapos nito, lubos na naniwala si Haruo sa mga sinabi ni Jin Michai. Sa tuwing magbabago ang kwento, mas magiging masakit ang kanyang sugat. Muling hinanap ni Haruo si Jin Michai. Ibinigay niya kay Jin Michai ang sketch na iginuhit niya tungkol kina Yoon Dan-oh at Trumpet Creeper. Pagkatapos ay ikinuwento niya kay Jin Michai ang kakaibang pakiramdam na lagi niyang nararamdaman kina Yoon Dan-oh at Trumpet Creeper. Hindi sinadyang ipinaliwanag ni Jin Michai kung saan nanggaling ang pakiramdam na iyon. Malamig lang siyang sinabihan na isa siyang ekstra na walang pangalan. Kung patuloy pa niyang hahadlangan ang pag-unlad ng kwento, ang kapalaran na naghihintay sa kanya ay ang mabura ng manunulat ng comics. Si Yoon Dan-oh naman, bilang isang ekstra na may pangalan at dahil sa kanyang karakter, ay mananatili sa comics. Matinding nag-alala si Haruo nang malaman niya ang kanyang magiging wakas. Hindi niya alam kung paano haharapin si Yoon Dan-oh. Sa oras ng break, dalawang babae ang lumapit kay Yoon Dan-oh para kumprontahin siya. Sinisisi siya sa pagsira sa birthday party ni Oh Nam-joo. Tinukso rin siya na kunwari nagpapakaawa. Ang karakter ay tahimik na naglalakad sa tabi ni Baekhyun. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Yoon Dan-oh at hindi siya komportable. Sa kabutihang palad, dumating si Haruo sa tamang oras upang pigilan ang mga babae na makipag-ugnayan kay Yoon Dan-oh. Nang makita ito ni Baekhyun, gusto niyang dalhin si Yoon Dan-oh sa klinik, ngunit hinarangan siya ni Haruo. Si Haruo mismo ang umalis kasama si Yoon Dan-oh sa silid-aralan, papunta sa pasilyo. Hinaplos niya ang ulo ni Yoon Dan-oh at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Yoon Dan-oh. Masaya silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Nagpasya na rin si Haruo na mula ngayon ay poprotektahan niya si Yoon Dan-oh ng maayos. Ano man ang maging kapalit, babaguhin niya ang kanilang kapalaran kasama si Yoon Dan-oh. Isa na namang magandang araw, dumating si Yoon Dan-oh sa paaralan. Biglang lumitaw si Haruo mula sa likod, hinawakan ang bag ni Yoon Dan-oh at hinila siya sa harap niya. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Yoon Dan-oh at pinanood niyang lumayo si Haruo.
Alam ni Yundan na gusto na niya si Haruo. Dali-dali niyang sinundan si Haruo at lumakad sa tabi nito. Nakita ni Baekhyun ang eksenang ito mula sa malayo at hindi siya komportable. Ngayon ay araw ng pagbibigay ng test paper. Si Haruo ay nakakuha ng perpektong score sa Classical Chinese, ngunit sa English naman, nakakuha lang siya ng 0. Bukod sa pag-aaral, may talento rin si Haruo sa pagtugtog ng plauta at pagpipinta, na hinahangaan kahit ng mga guro. Sa isang iglap, nakuha ni Haruo ang atensyon ng kanyang mga kaklase, at sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng sariling pangalan, hindi na isang walang pangalan na sumusuportang karakter sa comics. Masayang ibinahagi ni Yundan ang magandang balita kay Jin Michay na narinig niyang may pangalan na si Haruo. Nagulat si Jin Michay, gusto niyang sabihin ang isang bagay ngunit pinutol siya ni Yundan. Ayaw niyang marinig si Jin Michay na pinapatay ang kanyang sigla, ngunit ang kaligayahan ay palaging panandalian. Mabilis na napunta si Yundan sa eksena, kung saan inanyayahan siya ni Baekhyun na manood ng scene, nakatayo sa harap ni Baekhyun. Medyo naguluhan si Yundan nag-aalala kung niloloko lang ba siya ni Baekhyun. Kahit na ganoon, masaya pa rin siyang pumayag sa imbitasyon ni Baekhyun. Sa sandaling umalis siya sa eksena, agad na parang naging ibang tao si Yundan. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Ipinagdiinan niya na dahil sa kwento, napilitan siyang pumayag na makipag-date kay Baekhyun. Tahimik na nakinig si Baekhyun at hindi niya talaga maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Yundan. Ayon sa pagkakasaad ng eksena, napilitang pumunta si Yundan sa sinehan para sa isang date. Tuwang-tuwa ang ama ni Baekhyun nang marinig niyang makikipag-date si Baekhyun kay Yundan. Hindi lang niya binigyan si Baekhyun ng maraming panggastos, kundi siya mismo ang naghatid dito sa sinehan. Habang papunta, pinayuhan siya ng ama na magpakasal na agad kay Yundan. Hindi nasiyahan si Baekhyun na ginagamit siya ng kanyang ama para sa sariling layunin. Nagtalo pa ang dalawa at direkta siyang inihagis ng ama ni Baekhyun sa tabing kalsada. Galit na ibinuhos ni Baekhyun ang kanyang galit kay Yundan. Pinaghintay niya si Yundan. Nag-ayos si Yundan na parang prinsesa, ngunit hindi niya nahintay si Baekhyun. Ayon sa takbo ng kwento, dapat sana ay umiiyak si Yundan sa kalungkutan. Ngunit bumalik sa normal si Yundan at naghanda ng umalis na parang walang nangyari. Gayunpaman, hindi sinasadyang nagtagpo sa sinehan si Haru. Malaking sorpresa talaga ito. Magkatabi silang nanood ng pelikula at lumapit si Haru kay Yundan at mahinang bumulong. Baliktad ang screen ng pelikula ng mundo ng comics, malapit sa Haru. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Yundan at balisang-baliw siyang kumain ng butter popcorn. Muling nagdikit ang kanilang mga kamay at kinabahan si Yundan at umubo. Matapos ang pelikula, lumabas sila ng sinehan. Tamang-tama namang nakasalubong nila si Baekhyun na naghahanap kay Yundan na dapat sana iniwan si Yundan na mag-isa sa sinehan. Hindi pa rin mapakali si Baekhyun nang makita si Yundan na nanonood ng pelikula kasama si Haru. Nagalit si Baekhyun kay Yundan idineklara na siya ang fiance ni Yundan. Hindi na talaga kayang tingnan pa ni Haru sa tabi niya. Pinagsabihan niya si Baekhyun para kay Yundan at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Yundan at umalis. Kinabukasan, sa klase sa paglangoy, kinumutan ni Baekhyun ang mga paa ni Yundan na nakaupo sa tabi ng pool, nag-aalala na lalamigin siya. Ngunit nang makita si Haru sa malayo, agad na kumala si Yundan sa plot, ibinaba ang kanyang mga paa at tumakbo patungo kay Haru. Nagsiselos si Baekhyun at hinanap si Haru para makipag-away, ngunit itinulak siya ni Haru sa pool, at paulit-ulit na ginulo ni Haru ang pag-unlad ng plot. Nawala na naman ang pangalan niya sa nameplate, hindi maintindihan ni Yundan kung ano ang nangyayari. Nagmamadali ang manlilikha na burahin ang pangalan ni Haru. Nagulat si Yundan nang mawala ang pangalan ni Haru. Tumunog ang alarma ng swimming pool at nagtakbuhan ang mga estudyante sa labas na natataranta. Sa gitna ng pagtutulakan, hindi sinasadyang nahulog si Yundan sa swimming pool. Agad na tumalon si Haru sa swimming pool para iligtas si Yundan at dinala siya sa ospital. Nawala na si Haru simula noon, naghihintay na magising si Yundan mula sa ospital. Hindi na naman niya makita si Haru, tumakbo siya pabalik sa paaralan sa ilalim ng malakas na ulan, hinanap siya sa bawat sulok, ngunit wala na siyang nakitang bakas ni Haru. Naiba na rin ang upuan ni Haru sa ibang estudyante, at ang numero 13 sa roster ay naging ibang tao na. Ang tanging litrato na itinago niya kasama si Haru, ang anino ni Haru doon ay lumabo. Napagtanto niya na tuluyan nang nawala si Haru. Tumakbo si Yundan sa silid-aklatan para hanapin ang lihim na comics, gustong tuklasin ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Haru. Hindi niya inaasahan na ang librong ito ay nasa kamay na ni Baekhyun. Lumapit si Baekhyun kay Yundan at malakas na inihagis ang comics sa sahig. Binuksan niya ang comics, alam na ang paghabol sa kanya ni Yundan ay isang setting lamang sa plot. Nawala si Haru dahil gusto niyang baguhin ang kapalaran. Binalaan ni Baekhyun si Yundan na bilang isang extra, huwag siyang mangarap na baguhin ang kanyang kapalaran. Kung hindi, maaari rin siyang tuluyang mawala. Sa oras na ito, wala sa isip ni Yundan si Baekhyun. Ang tanging nasa isip niya ay mabilis na mahanap si Haru. Tinanong niya ang mga kaklase na dumadaan kung nasaan si Haru.
Ang sagot na natanggap niya ay maliban sa kanya at kay Lee Do-hwa, walang sinuman sa mga kaklase ang nakakaalala sa pag-ira ni Haru. Gumuho ang loob ni Yoon Dan-oh. Humingi siya ng tulong kay Jin Mi-chae. Seryoso ang mukha ni Jin Mi-chae. Maaga niya nang binalaan si Haru. Pag nagpatuloy si Haru sa pagtulong kay Yoon Dan-oh, mawawala si Haru sa mundo ng comics. Alam ni Haru ang resulta, ngunit matigas ang ulo niyang ginawa pa rin ang gusto niya. Ito ang parusa na kailangan niyang pagdaanan. Umiyak si Yoon Dan-oh. Sa sandaling ito niya lang nalaman. Nabura si Haru dahil nakikipagtulungan siya sa kanya. Hindi na kaya ni Yoon Dan-oh. Umiyak siya habang tinatawag ang pangalan ni Haru sa pasilyo. Tumakbo siya sa bawat sulok ng paaralan. Ang estudyanteng lalaki na lumabas sa pamilyar na sikat ng araw ay hindi na muling nagpakita sa harap niya. Mula noon, araw-araw nang nalulumbay si Yoon Dan-oh at naghihilamos gamit ang luha. Tinitingnan ang litratong kuha nila ni Haru habang nagpapalitan sila ng alaala. Nakaupo si Yoon Dan-oh sa hagdanan ng paaralan, nakatingin sa flute na magaling hipan si Haru. Muling bumalik ang pananabik sa kanyang puso. Nang dumating si Baek-kyung sa music room, hindi sinasadya niyang nakita si Yoon Dan-oh na malungkot. Binuksan niya ang bote ng strawberry milk sa kanyang kamay at ibinigay kay Yoon Dan-oh. Wala pa ring sigla si Yoon Dan-oh. Sa klase ng musika, tinawag ng guro ang numero 13 para tumayo at magtanghal. Nang marinig ang pamilyar na numero, biglang tumayo si Yoon Dan-oh. Inakala niyang bumalik na si Haru, ngunit ang lumabas sa harap niya ay ibang estudyanteng lalaki. Nalungkot si Yoon Dan-oh. Maliban sa kanya, walang sinuman sa kanyang mga kaklase ang nakakaalala na umiral si Haru. Hindi na makayanan ni Baek-kyung ang pag-iyak niya buong araw. Hinila niya si Yoon Dan-oh palabas ng music room. Sana lang ay mas maraming tao ang makaalala kay Haru. Natatakot siyang makalimutan si Haru. Diretsahan sinabi ni Baek-kyung na nagising na rin ang kanyang kamalayan at naaalala rin niya si Haru. Hindi napigilan ni Yoon Dan-oh ang umiyak nang marinig ito. Madalas umupo si Yoon Dan-oh sa upuan ni Haru na tulala. Minsan nakakakita siya ng mga ilusyon ni Haru. Akala niya bumalik na si Haru. Paglingon niya, napagtanto niya na ilusyon lang pala iyon. Nalunod si Yoon Dan-oh sa kalungkutan sa pagkawala ni Haru. Hindi niya alam na sa isang sulok ng silid-aklatan, kung saan nagpipinta si Haru, puno na ng mga larawan ni Yoon Dan-oh, at sa tabi niya ay lumitaw ang isang black hole na nagpapakita na may panibagong variable na nangyayari sa comics. Naghahanda si Haru na bumalik sa mundo ng comics na may ibang pagkakakilanlan. Araw-araw na malungkot si Yoon Dan-oh. Medyo nalulungkot si Baek-kyung. Sa unang pagkakataon, binili niya si Yoon Dan-oh ng regalo at inihatid siya pauwi. Dahil sa pag-alis ni Haru, palaging sinisisi ni Yoon Dan-oh ang sarili. Bukod pa rito, nang walang tulong ni Haru, hindi mababago ni Yoon Dan-oh ang kanyang kapalaran. Magkakasakit siya sa eksena ng comics. Nalaman ni Baek-kyung ang iniisip ni Yoon Dan-oh at kusang loob siyang pumalit kay Haru upang tulungan si Yoon Dan-oh na baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit alam ni Yoon Dan-oh sa kanyang puso na si Haru lang ang makakagawa nito. Panibagong araw na naman, ngayong araw ay sports festival. Naghahanda si Jin Mi-chae ng mga sangkap nang hindi sinasadyang mabuksan ang comics. Kasama si Lee Do-hwa, natuklasan nila ang nakakagulat na pagbabago sa libro. Sa Sports Festival Arena, napilitan si Yoon Dan-oh na sumunod sa itinakdang senaryo. Sumali siya sa three-leg race kasama si Baek-kyung. Sa simula pa lang, nahulog ang sapatos ni Yoon Dan-oh sa daan. Natumba pa siya kaya bumilis ang tibok ng puso niya. Galit na umalis si Baek-kyung sa lugar ng kaganapan. Natapos ang sitwasyon. Tumingin si Yoon Dan-oh sa nahulog na sapatos at muling nalungkot, umupo sa lupa at umiyak. Sa sandaling ito, may isang estudyanteng lalaki ang kusa niyang pinulot ang sapatos niya. Ang pamilyar na pakiramdam ay nagpatango kay Yoon Dan-oh. Ang estudyanteng lalaki sa harapan niya ay si Haru. Walang ekspresyon na inihagis ni Haru ang sapatos at tumakbo para hanapin si Baek-kyung. Tumakbo si Yoon Dan-oh sa unahan, hinawakan ang damit ni Haru. Hindi niya gustong umalis si Haru. Ibinasura ni Haru ang kamay niya, tila hindi niya talaga nakilala si Yoon Dan-oh. Hawak ni Lee Do-hwa ang comics at hinanap si Yoon Dan-oh. Nalaman nila na hindi lang bumalik si Haru sa comics, kundi may bago pa siyang pangalan at character setting. Bigla siyang naging tagahanga ng tennis ni Baek-kyung at isang stalker. Medyo nalilito si Yoon Dan-oh, ayaw niyang maniwala. Si Haru, na dati siya lang ang nasa mata, ngayon ay naging isang estranghero na hindi niya kilala. Upang kumpirmahin kung talagang nawala ng memorya si Haru o nagkukunwari lang, kusa si Yoon Dan-oh na nakipaglaro ng throwing ball kay Haru. Naghanap siya ng pagkakataon para ikwento sa kanya ang kanilang mga nakaraang karanasan. Binaliwala ni Haru si Yoon Dan-oh, seryosong ginampanan ang karakter na itinakda ng manunulat. Naging baliw na tagahanga siya ni Baek-kyung. Nagbalik si Haru at ang kanyang pagkatao ay lubos na kabaliktaran sa dati. Maging ang peklat sa kanyang palad ay nawala. Siya ay naging isang walang malay na tao at ganap na nakalimutan ang tungkulin ni Yoon Dan-oh bilang suportang karakter. Marahil ay naantig ang Diyos sa mga luha ni Yoon Dan-oh. Inayos niya para maibalik ang malay ni Haru. Sa gabi, naglalakad si Haru sa campus. Paminsan-minsan ay may naririnig siyang kakaibang tunog sa kanyang tainga.
Sinundan niya ang pinagmulan ng tunog at unti-unting nakarating sa sulok ng silid-aklatan ng paaralan. Dito, nakita niya si Yundan-o at ang trumpet vine na iginuhit niya dati. Mayroon ding black hole na lumitaw sa dingding. Sa black hole ay lumabas si Yundan-o at Haru na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Nagkatinginan sila at sinabi ni Yundan-o na gusto niyang lumikha ng hinaharap na para sa kanila lang ni Haru. Malabo ang pakiramdam ni Haru na mayroong napakalalim na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi pa lang bumabalik ang kanyang mga alaala. Ang kanyang impresyon kay Yundan-o ay nanatili lamang sa pagiging fiancé ni Baekhyun. Nalulungkot si Yundan-o dahil hindi siya naaalala ni Haru. Patuloy siyang sumasulyap kay Haru. Kung ikukumpara, parang hindi siya nakikita ni Haru na nagdulot ng mas matinding kalungkutan at pagkadismaya kay Yundan-o. Ngunit tiyak na magkakaroon ng interaksyon ang dalawang magkaklase. Sa araw na iyon, sa klase ng praktikal na sining, hindi mabuksan ni Yundan-o ang takip ng bote. Lumapit si Haru para tulungan siya at nag-aalinlangan si Yundan-o. Sinubukan niyang sabihin sa sarili na ang Haru sa harap niya ay hindi na ang naliwanagang estudyante na dati niyang kilala. Sinubukan ni Yundan-o na huwag pansinin si Haru. Nang makita niyang napapaligiran si Haru ng mga babae, hindi na makontrol ni Yundan-o ang kanyang damdamin. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Sa pagbalik sa klase, ganap na sumabog ang kanyang emosyon. Gusto na niyang umiyak kay Haru ng 800 beses sa isang araw. Nang araw na iyon, dumating ang nanay ni Oh Nam-jo sa paaralan. Dati, nakita na niya si Oh Nam-jo at Yeo Jo-da na may matamis na pakikipag-ugnayan. Si Yeo Jo-da ay isang mahirap na estudyante na tumatanggap ng scholarship mula sa pamilya ni Oh Nam-jo. Dahil sa koneksyon na ito, nakapasok siya sa high school na puno ng mayayaman. Hindi sinasadyang nakita ng nanay ni Oh Nam-jo si Yeo Jo-da sa paaralan. Nakita niya itong nakasuot ng lumang sports shoes, kaya naisip niyang sasabihin niya sa kanyang subordinate na bigyan si Yeo Jo-da ng bagong sapatos sa susunod. Ipinahiwatig ng nanay ni Oh Nam-jo na kailangan ni Yeo Jo-da na maging mulat sa kanyang sariling estado. Huwag siyang mangarap ng labis, hahanap si Oh Nam-jo ng isang babae na kapantay niya ang estado para pakasalan. Sa sandaling ito, lumapit ang mayamang babaeng si Saimi para batiin ang matatanda. Kaibigan din siya ni Yundan-o. Tuwang-tuwa ang nanay ni Oh Nam-jo kay Saimi at inanyayahan pa niya itong bumisita sa kanilang bahay sa ibang araw. Lubos na natuwa si Saimi at agad niyang kinontak si Oh Nam-jo, ngunit malamig siyang binabaan ng tawag. Hindi masaya si Saimi, kaya inudyukan niya ang kanyang grupo na pahirapan si Yeo Jo-da. Dinikita nila ng papel na may nakasulat na Ianxin at lumang sapatos sa likod niya. Tamang-tama namang dumating si Oh Nam-jo, inalis ang papel at hinila si Yeo Jo-da palayo. Paglabas ng silid-aralan, umiti si Yeo Jo-da ng tagumpay kay Saimi. Sa labas ng silid-aralan, inalis ni Yeo Jo-da ang kamay ni Oh Nam-jo, umaasang hindi niya ito palaging poprotektahan dahil lang sa awa. Nang marinig ito, hayagang idineklara ni Oh Nam-jo sa pamamagitan ng loudspeaker na si Yeo Jo-da lamang ang babae niya at agad na umalinggaw ang reklamo sa buong paaralan. Habang sina Yundan-o at Lee Do-hwa ay nagbubuntong hininga, kahit na may kamalayan na sila sa sarili, kailangan pa rin nilang sundin ang utos ng manunulat ng comics. Nagpasya na si Lee Do-hwa na tuluyang talikuran si Yeo Jo-da at masama ang loob ni Yundan-o. Ang tanging makapagbabago ng kanyang kapalaran ay si Haru na nawalan ng memorya. Paano niya babaguhin ang kanyang kapalaran? Hindi pa kailanman naramdaman ni Yundan-o ang ganitong kawalan ng pag-asa. Nanaginip pa nga siya ng 2 taong nakasuot ng tradisyonal na kasuotan na nagtatagpo, at nang malapit nang matumba si Yundan-o, ginamit niya ang kanyang likod para alalayan siya. Niyakap niya si Yundan-o at sabay silang nahulog, bumalik sa realidad, at naganap muli ang eksena sa panaginip. Tumayo si Yundan-o sa matangkad na lugar para kumuha ng libro, ngunit hindi siya matatag, bumagsak siya paatras, bumangga sa likod ni Haru, at napunta sa kanyang mga bisi. Mabilis na tumakas si Yundan-o at nagsimulang suriin ni Haru ang kanilang relasyon. Kasabay ng paglipat ng pahina, pumasok si Yundan-o sa eksena sa ospital. Malinaw na sinabi ng doktor sa kanya na kailangan niyang dagdagan ang dosis ng gamot, ngunit inakala ni Yundan-o na naubos na ang kanyang oras. Sinabi niya sa kanyang ama na ayaw niyang magpakasal, gusto lang niyang mabuhay silang dalawa. Mahal na mahal siya ng kanyang ama at walang kondisyon niyang sinang-ayunan ang kanyang kahilingan. Samantala, matapos magkaroon ng kamalayan sa sarili si Baekhyun, natuklasan niyang hindi siya katulad ng itinakdang background. Walang tigil na pagmumura kay Yundan-o, nagkukunwaring magkasundo, ngunit lalong nagiging interesado sa kanya. Naalala ni Baekhyun ang bawat sandali ng kanilang paglaki ng magkasama. Lubos na nagpapasalamat si Yundan-o dahil naaalala pa rin ni Baekhyun ang lahat tungkol sa kanya, hindi tulad ni Haru. Nakalimutan na ang mga alaala nilang dalawa, nagpasya si Yundan-o na tanggapin ang mundong ito. Sinubukan niyang kalimutan si Haru at ang kanyang pagnanais na baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi alam ni Yundan-o na dati nang itinapon ni Baekhyun ang pendant na bigay niya, at pagkatapos ay palihim na hinanap ito at isinabit sa kanyang bag sabay silang pumasok sa paaralan. Hinawakan ni Baekhyun ang pulso ni Yundan-o at sinabing susunduin niya ito bukas para pumasok sa paaralan. Naroroon si Haru sa eksena, humakbang siya para pigilan ito, hinawakan ang pulso ni Baekhyun.
Nagulat si Yundan o dito. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumalik na si Haru. Kamakailan, medyo kakaiba si Haru. Nakita niya ang kanyang sarili sa nakaraan sa isang panaginip, bumili ng kwintas na may hugis trumpet vine na gusto ni Yundan o. Pagkagising niya, nakita niya ang trumpet vine necklace sa bag ni Baekhyun at nagtanong siya. Sinabi ni Baekhyun na regalo ito ni Yundan o sa kanya. Hindi simple ang motibo niya para maghiganti sa ginawa niya kaninang umaga. Sinadya niyang gamitin ang setting sa kwento na si Haru ay kanyang alipors. Inutusan niya si Haru na bumili ng rosas para kay Yundan o at sinadya niyang ipakita kay Yundan o kung gaano siya sinusunod ni Haru. Talagang ikinagalit ito ni Yundan o at umalis siya nang hindi man lang lumingon. Hindi pa nakakalayo, pumasok si Yundan o at Haru sa department store ayon sa itinakdang senaryo, at pumili si Yundan o ng tennis racket para kay Baekhyun bilang pabalik na regalo. Pauwi, nagreklamo si Yundan o kay Haru tungkol sa kung paano binuo ng manunulat ng comics ang kanyang karakter. Gusto niya si Baekhyun dahil wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Haru, kung hindi mo gusto si Baekhyun, baguhin mo na lang ang kasalukuyan. Ang mga salitang ito ay muling nagpasiklab sa sakit na itinago ni Yundan o sa kanyang puso. Sinubukan niya ang lahat para magbago na nagresulta sa pagiging estranghero ni Haru sa kanya ngayon. Wala na siyang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagkuha ng panganib at nakita niyang malungkot si Yundan o. Lubhang nalungkot si Haru, ngunit hindi niya maintindihan ang tunay na kahulugan ng sinabi ni Yundan o. Nakatayo lang siya at pinanood ang kausap na umalis na umiiyak. Hindi nagtagal, nag-dinner si Yundan o at ang pamilya ni Baekhyun. Sa pagkakataong ito, isinama ng mga magulang ang kasal ng dalawa sa agenda. Walang pagmamahal si Yundan o para kay Baekhyun. Hindi siya makapagdesisyon para sa kanyang sarili at nasa setting ng comics. Napilitan siyang magpakita ng saya at kaligayahan. Nang matapos ang eksena, agad siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo at ipinakita kay Baekhyun ang katotohanan na hindi niya ito gusto. Lubhang nalungkot si Baekhyun at nalilito rin si Yundan o sa kanyang kinabukasan. Para siyang isang manika na kinokontrol ng manunulat. Nahihirapan si Yundan o sa pagitan ng realidad at ng itinakdang setting. Mag-isa siyang nakatayo sa gitna ng mataong hindi alam kung saan pupunta. Mula nang magising ang kanyang kamalayan sa sarili, lalo pang nagdusa si Yundan o. Kung hindi siya nagising, at isa lamang siyang sumusuportang karakter sa comics, mas masaya kaya siya. Sa sandaling ito, mula sa likuran ni Yundan o ay umalinggaw ang boses ni Haru. Kung hindi magigising si Yundan o, mananatili si Haru bilang walang pangalang karakter na numero 13 sa comics. Lumabas na, nang umuwi si Haru mula sa paaralan, naakit siya sa mga namumukadkad na trumpet vine sa campus. Habang hinahaplos niya ang mga talulot, nakarinig siya ng tunog ng paglipat ng pahina, na parang ginagabayan. Pumunta siya sa kanyang drawing area sa silid-aklatan, at muling nakita ang black hole. Dahil sa pagkausyoso, inilagay niya ang kanyang kamay sa black hole, at kasabay ng matinding sakit, lumitaw muli ang peklat sa kanyang palad. Sumabay rin ang mga alaala mula sa nakaraan. Naalala niya ang bawat sandali sa tabi ni Yundan o, at bumalik ang kanyang mga alaala. Ang una niyang ginawa ay tumakbo sa harapan ng kanyang mahal na si Yundan o. Hinawakan ni Haru ang kamay ni Yundan o, humingi ng paumanhin na huli na siya. At sumumpa na mula ngayon, anuman ang mangyari, palagi siyang mananatili sa tabi ni Yundan o, na pinapakalma ang kanyang kalooban. Naalala ni Yundan o ang kanyang paglalakbay sa emosyon sa panahong ito. Araw-araw, ang tanging magagawa niya ay maghugas ng mukha gamit ang luha, sobrang nalulungkot na hindi na siya makawala. Gumagabi na, at plano ni Haru na ihatid siya pa uwi, ngunit ayaw humiwalay ni Yundan o sa kanyang minamahal. Natatakot siyang kapag nagising siya, hindi na naman siya maaalala ni Haru o muling mawawala. Nagdasal si Yundan o na manatili sa tabi ni Haru, hanggang sa lumitaw ang susunod na yugto ng kwento. Lumuhod si Haru para aliwin ang umiiyak niyang kasintahan, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Sumumpa si Haru na hinding-hindi niya bibitawan si Yundan o. Tuwang-tuwa si Lee Do-hwa nang malaman niyang bumalik na si Haru, bumili siya ng maraming merienda para kay Haru, at sila pa ang nagsusubo kay Haru. Sinuri ni Lee Do-hwa ang dahilan ng pagkabawi ng alaala ni Haru, na posibleng dahil sa matinding pagnanais niyang maalala si Yundan o. Hula ni Lee Do-hwa na gusto ni Haru si Yundan o, na ikinahiya naman ni Yundan o. Mula nang bumalik si Haru, hindi na nawala ang ngiti sa labi ni Yundan o. Nakasuporta ang kanyang dalawang kamay sa kanyang baba, at nakatitig siya sa mukha ni Haru, ayaw siyang alisin sa kanyang paningin kahit isang minuto. Sa pag-iisip sa sinabi ni Lee Do-hwa na gusto siya ni Haru, hindi maiwasang matuwa si Yundan o, nakatayo sa labas ng silid-aralan at nakatingin kay Haru na may inosenteng mukha, nahihiyang umikot. Medyo nalilito si Yundan o sa kanyang damdamin, tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Saimi, kung minsan ay naaalala niya ang isang tao, ano ang ibig sabihin nito. Sumagot si Saimi, malinaw na gusto mo ang kabilang panig, kung gusto mo pang kumpirmahin ang iyong damdamin, isipin mo ang isang eksena ng paghalik. Sinunod ni Yundan o, sa kanyang imahinasyon, bumuso siya, at nagpakita ng masayang ngiti.
Napakalinaw, umaasa si Yundan-o na mahalikan ni Haru, gusto niya si Haru. Ang susunod na klase ay musika, at si Yundan-o ay antok na antok at humikap. Imunungkahi niya kay Haru na lumiban sa klase at magsaya, at agad nilang ginawa. Nagkunwari si Yundan-o na masama ang kanyang puso at gusto niyang pumunta sa klinik. Sumagot si Haru na handa siyang samahan si Yundan-o sa klinik. Pagkatapos, hinawakan ni Haru ang kamay ni Yundan-o sa harap ng buong klase, at hayagang lumiban si Yundan-o sa klase kasama ang lalaking gusto niya. Nagpunta sila sa isang antique shop, at doon nila nakita ang maputlang kahon na nakita nila sa lumang arkitektura. Noong summer ron ang kanyang mga mata ay lubos na nakatuon kay Haru. Pagkatapos noon, naglaro sila, kumain ng merienda, nagpakuha ng litrato, at nagpakasawa sa labas bago bumalik sa paaralan. Tiningnan ni Yundan-o ang peklat sa palad ni Haru, na tila naging tanda ng pagkakakilanlan sa pagitan nila. Hanggat naroon ang peklat, makumpirma niya na ang lalaki sa harap niya ay si Haru na kilala niya. Inilabas ni Yundan-o ang kanyang hintuturo, gustong mag-pinky promise kay Haru, na huwag nang biglang mawala si Haru. Napagtanto ni Yundan-o na medyo malabo ang kanyang kilos, at nagpatuloy siyang maglakad na parang walang nangyari. Sumunod si Haru sa tabi niya, at paminsan-minsan ay nagdidikit ang kanilang mga kamay. Nagpasya si Yundan-o na hawakan ito, ngunit naramdaman niyang masyado siyang agresibo. Humingi siya ng paumanhin kay Haru, at muling hinawakan ni Haru ang kanyang kamay. Magkatabi silang naglakad patungo sa silid-aralan. Habang nasa lababo, hindi sinasadyang nag-flash sa isip ni Haru ang larawan nila ni Yundan-o na naglalaro sa tubig noong sinaunang panahon. Habang nananaginip siya, itinaas ni Yundan-o ang kanyang kamay at sinabuyan siya ng tubig, eksaktong katulad ng eksena sa nakaraan. Ginantihan niya si Yundan-o sa parehong paraan, at nang makita niyang basa ang damit ni Yundan-o, inalis niya ang kanyang uniforme at ipinasuot sa kanya. Humingi siya ng paumanhin kay Yundan-o, ngunit sa totoo lang ay tuwang-tuwa si Yundan-o. Dahil sa tulong ni Haru, parang muling nabuhay si Yundan-o. Narinig ito ni Haru at nanatili sa kinatatayuan niya. Ang sinabi ni Yundan-o ay eksaktong katulad ng sinabi ni Yundan-o dati. Masayang tiningnan ni Yundan-o ang mga larawan nilang magkasama ni Haru. Iniisip na sa susunod ay liliban na lang siya sa klase para makipag-date kay Haru. Ang pinaka-nakakainis na bagay sa pagbalik ni Haru ay si Baekhyun, na binalaan si Haru na bilang isang suportang karakter, ay huwag siyang maging mayabang, at huwag tingnan ngayon na masaya siyang sumasayaw. Hintayin ang susunod na yugto, at makikita lang niya si Yundan-o at siya na nagpapalitan ng pagmamahal. Gaya ng inaasahan, nang dumating ang plot, napilitan si Yundan-o na pag-usapan ang kasal kay Baekhyun, at planuhin kung saan gaganapin ang kasal. Gusto niyang maranasan ang pakiramdam ng pagsusuot ng wedding gown bago siya mamatay, at pagkatapos niyang sabihin iyon. Naisugod si Yundan-o sa ospital dahil sa atake sa puso. Upang masuot ni Yundan-o ang wedding gown bago matapos ang kanyang buhay, iminungkahi ng pamilya ni Baekhyun na agahan ang kasal nina Yundan-o at Baekhyun. Dahil dito ay labis na nag-alala si Yundan-o. Ang taong gusto niya ay si Haru at ayaw niyang magpakasal sa ibang lalaki. Alam na alam ito ni Baekhyun. Hindi niya matanggap na nagbago ang damdamin ni Yundan-o at nagsimula siyang guluhin si Haru. Nagkaroon ng match ang dalawa sa tennis court kung saan pinaglaban nila si Yundan-o. Pinuri ng lahat ng mga estudyante ang husay ni Baekhyun sa tennis. Ngunit, taliwas sa inaasahan, natalo ni Haru si Baekhyun. Nahiya si Baekhyun kaya para maibsan ang kanyang galit, sinadya niyang gamitin si Yundan-o para pukawin si Haru. Sinabi niya na si Yundan-o ay isang ekstra lang na patay sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Baekhyun, nagliyab ang galit ni Haru. Tinabalaan niya si Baekhyun na huwag saktan si Yundan-o at pinagbantaan pa niya ito. Kung kinakailangan, babaguhin niya ang buong kwento. Hindi pa natatapos ng otor ang susunod na bahagi ng kwento. Lahat ay posibleng mangyari dahil mahal niya si Yundan-o at handa siyang subukang baguhin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Tungkol sa kwento ni Yundan-o at Haruo, ang kanilang tadhana ay hindi nagmula sa lihim na comics, kundi sa isa pang comics na tinatawag na Trumpet Creeper. Ang sinaunang eksena na lumitaw sa panaginip ni Haruo ay ang storyline sa Trumpet Creeper. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Haruo ang lahat ng ito. Ang tanging alam niya ay ang bulaklak na wika ng Trumpet Creeper ay paghihintay. Ito ang pangako niya at ni Yundan-o sa kanilang nakaraang buhay, na nagpapahiwatig na kahit saan pa sila naroroon, si Haruo ay laging maghihintay kay Yundan-o na hanapin siya. Ang comics na Trumpet Creeper ay nasa kamay ni Jin Michat, upang hindi matuklasan ni Yundan-o at Haruo ang pag-iral ng aklat na ito. Sinunog ito ni Jin Michat at itinapon sa isang lugar sa rooftop ng paaralan. Nagkataon na dumating si Baekhyun sa rooftop at natuklasan ang natitirang mga piraso ng comics. Sa kabilang banda, patuloy ang matatamis na interaksyon ni Haru at Yundan-o. Sa klase, palihim na tinitigan ni Yundan-o ang kanyang minamahal at nagpalitan sila ng matatamis na tingin ni Haruo. Nakita ni Baekhyun na kaeskwela nila ang pagpapalitan ng damdamin ng dalawa at labis siyang nabalisa. Sa kalagitnaan ng klase, matamis na nag-usap sina Yundan-o at Haruo tungkol sa kanilang takdang aralin. Unti-unti ring napagtanto ni Yundan-o na talagang mahal niya si Haruo.
Yumuko si Haruo malapit kay Yundan-o, at si Yundan-o ay nakaramdam ng pagkalito ng isang babaeng estudyante. Sa pagkalito, hindi niya alam ang gagawin, kaya dali-dali siyang tumakas mula kay Haruo. Nagtanghalian si Yundan-o na may mabigat na damdamin. Lumitaw muli si Haruo sa tabi niya, at pinunasan ang mga mumo ng pagkain sa gilid ng kanyang bibig. Mabilis na tumibok ang puso ni Yundan-o, at bago pa matapos ang kanyang pagkain ay mabilis na siyang tumakbo palayo. Medyo inaantok si Yundan-o at nakatulog sa mesa. Umupo si Haruo sa tapat niya, nakahiga at nakaharap kay Yundan-o. Nagising si Yundan-o at nakita si Haruo, kaya dali-dali siyang tumalikod upang umalis, ngunit hinawakan siya ni Haruo sa pulso. Tiningnan ni Haruo si Yundan-o na nahihiya at hindi napigilang haplusin ang ulo nito. Ang kilos na ito ay matagumpay na nagpangiti kay Yundan-o na parang isang baliw na babae. Gayunpaman, ang matamis na interaksyon ni Haruo at Yundan-o ay nakialam sa normal na pag-unlad ng pangunahing storyline na nagdulot ng matinding galit kay Baekhyun na siyang dapat na nagtatamasa ng paghabol ni Yundan-o. Malinaw na ang storyline ay para sa kanya at kay Yundan-o, ngunit sa mata ni Yundan-o ay si Haruo lamang ang nakikita. Naging sanhi upang labis siyang masaktan at laging iniisip kung paano mabawi si Yundan-o. Iba kay Baekhyun, si Do-hwa ay umurong mula sa laro ng tatlo, pinili niyang pagpalain sina Namjoon at Juda, at sinabi niyang umamin siya kay Juda ayon sa direksyon ng comics. Ito ay orihinal na storyline para sa leading man at woman, na si Haruo ang tumulong kay Yundan-o na baguhin ang sitwasyon, at sa huli ay siya ang umamin kay Juda ang storyline na orihinal na para sa leading man at woman ay ipinakita ni Baekhyun at Yundan-o. Kung bakit nagawa ito ni Haruo, walang nakakaalam ng sikreto sa likod nito. Nagtataglay si Haruo ng kakaibang kakayahan na mas nagpapahirap kay Baekhyun. Nagsimula siyang targetin si Haruo, direktang sinabi sa kanya na kinokontrol lamang siya ng may akda sa storyline, inuutusan ng pangunahing karakter, at huwag na siyang mangarap na manalo sa pangunahing karakter. Pinag-isipan ni Haruo ang sinabi ni Baekhyun na ang kagyat na bagay ay malapit nang mapanganib si Yundan-o upang pigilan si Yundan-o sa pagkawala. Nakatuon si Haruo sa pagbabago ng kapalaran ni Yundan-o, at biglang tumunog ang heart monitor ni Yundan-o, na hudyat na malapit na silang pumasok sa isang storyline na may bayani na magliligtas sa isang dalaga. Biglang may ideya si Haruo, ang relo ang prop na nagpa-trigger sa storyline na ito. Tinanggal niya ang relo ni Yundan-o, ngunit patuloy pa rin itong umalinggaw-ngaw. Nagpasya si Haruo na ilipat ang relo sa pulso ni Saimi. Kaagad pagkatapos, sabay na nawala ng malay sina Saimi at Yundan-o, at pinalibutan ng lahat si Saimi. Samantalahin ni Haruo ang pagkakataon habang walang nakakapansin, at dali-dali niyang binuhat si Yundan-o palayo. Si Yundan-o na nawalan ng malay ay pumasok na sa storyline ng comics. Palala ng palala ang kanyang kalagayan, at pinayuhan siya ng doktor na magpa-ospital para sa operasyon. Labis itong nagpalungkot kay Yundan-o. Sa paglipas ng panahon, mas madalas nang nakaramdam si Yundan-o ng pananakit ng puso. Ang tanging magagawa niya ay pahalagahan ang oras na kasama si Haruo. Nag-date sila, tumugtog ng musika, kumuha ng litrato at nagpinta. Kapag napagod, humihiga sila sa lupa at tinitingnan ang isa't isa, at sa huli ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Nagkausap pa silang magkita sa ilalim ng puno sa ika-300 kaarawan ng matandang puno sa paaralan, na siya ring ika-10 ng Oktubre. Ayon sa takbo ng kwento, si Yundan-o ay nakahiga sa higaan ng ospital. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, at tinitigan lamang niya ang petsa sa kalendaryo. Pagsapit ng ika-10 ng Oktubre, buong araw na umupo si Haruo sa ilalim ng matandang puno, ngunit hindi niya nahintay si Yundan-o. Napilitang manatili si Yundan-o sa ospital, at kahit anong subukan niya ay hindi siya makalabas sa senaryong ito, at tinitigan lang niya ang paglipas ng oras sa kalendaryo. Kinabukasan, hindi nakita ni Haruo si Yundan-o sa paaralan, at nalaman niya mula kay Do-hwa na may sakit ito at nasa ospital. Tumakbo si Haruo patungo sa ospital, ngunit habang tumatakbo, bumalik siya sa sitwasyon sa comics. Hindi niya talaga maabot ang kanyang minamahal, kaya ang dalawang nagmamahalan ay tahimik na nagtiis sa kanilang pangulila sa sarili nilang espasyo. Hanggang sa lumitaw si Baekhyun sa silid ng ospital ni Yundan-o, doon lang natapos ang sitwasyong ito. Ang unang ginawa ni Yundan-o nang maging malaya siya ay bumalik sa paaralan upang makita si Haruo. Si Yundan-o, na parang ligaw na langaw, ay hinanap si Haruo sa buong paaralan, at sa wakas ay nakita niya ang matagal na niyang inaasam sa ilalim ng matandang puno. Patuloy pa rin itong sumusunod sa pangako nilang dalawa. Lubos na naantig si Yundan-o, at nang magkita silang muli, ipinahayag ni Haruo ang kanyang pangulila at sinabi ang kanyang damdamin para kay Yundan-o. Pagkatapos ng isang serya ng pagtatapat, hindi napigilan ng dalawa ang kanilang sarili at nagyakapan at naghalikan. Si Baekhyun, na mag-isang nakaupo sa kanyang silid sa ospital, ay tahimik na nasasaktan ang puso sa tuwing naiisip niya na si Yundan-o ay nagmamadaling pumunta sa kung nasaan si Haruo. Si Yundan-o ay may sakit sa puso mula pa pagkabata, at normal na sa kanya ang pagpapa-ospital para sa paggamot. Noong mga panahong iyon, palagi siyang kasama ni Baekhyun na nagbibigay sa kanya ng magagandang bulaklak. Ngayon, nahimatay si Yundan-o at hindi pa nagigising. Araw-araw siyang binibisita ni Baekhyun na may dalang bulaklak. Takot na takot siyang baka mawala si Yundan-o tulad ng kanyang ina.
Pansamantalang hindi pa nailalabas ng otor ang susunod na kabanata, ngunit nakabalik na si Yundan-o sa paaralan at naranasan ang ilang araw ng kasiyahan. Maaga pa lang, tinawagan na ni Haruo si Yundan-o, at nang maalala ang halik kagabi, hindi maiwasan ni Yundan-o ang mamula. Si Haruo ang unang naglahad ng kamay at hinawakan ang kamay ni Yundan-o habang naglalakad sa campus. Biglang lumitaw si Do-hwa at mabilis na binitawan ni Yundan-o ang kamay ni Haruo, lumayo mula sa kanya. Tinuruan ni Do-hwa si Haruo ng isang aklat tungkol sa kung paano lupigin ang puso ng isang diyosa. Tumingin si Haruo kay Yundan-o, gustong itanong sa kanyang nobya kung kailangan ba niyang pag-aralan ito. Inagaw ni Yundan-o ang aklat at aksidenteng nasugatan ang kanyang kamay. Maingat na hinawakan ni Haruo ang kanyang daliri at agad na naunawaan ni Do-hwa ang lahat. Hinila ni Yundan-o si Haruo paalis at hindi nakalimutan ni Haruo na dalhin ang aklat na inirekomenda ni Do-hwa sa kanya. Pumunta si Yundan-o sa infirmary upang kumuha ng band-aid na naaalala ang huling pagkakataon na nagkaroon sila ng pisikal na kontak ni Haruo dito. Hindi niya napigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Nagkataon na nasa infirmary din si Baekhyun at ang ngiti ni Yundan-o ay nagdulot ng pait sa kanyang puso. Nais niyang kumpirmahin kung dahil ba kay Haruo ay nababago ang storyline kaya nagustuhan siya ni Yundan-o. Inamin ni Yundan-o na sa simula ay nilapitan niya talaga si Haruo na mailayunin, ngunit sa proseso ng unti-unting paglapit, nagkaroon siya ng damdamin para kay Haruo. Sa mundo ng comics, siya ay isang supporting karakter, ngunit kapag kasama niya si Haruo, siya ay laging ang pangunahing karakter ni Haruo. Nagdulot ito sa kanya ng kaligayahan at ang puso ni Baekhyun ay napuno ng inggit. Nagpakita si Yundan-o ng kagalakan sa kanyang mukha nang banggitin niya si Haruo na hindi pa niya nakita kailanman. Kinakabahan siya na may lihim sa pagitan ni Yundan-o at Haruo sa nakaraan, ngunit si Jin Michae, na siyang pinakamaagang nakabawi ng malay, ay malinaw na alam ang katotohanan ngunit pinili itong itago ang lahat. Nagpa siya si Baekhyun na linawin ang lahat. Nang makita niya si Baekhyun na seryoso, naaalala ni Jin Michae ang ilang tao sa isa pang comics. Ang mga pag-ibig at pagkamuhi sa Trumpet Creeper. Sa aklat na iyon, si Jin Michae ang hari, si Baekhyun ang general, na kapatid din ng hari, at si Yundan-o ang anak ng isang mahalagang opisyal. Si Haruo naman ang tanod ni Baekhyun. Nagkaroon ng ideya si Baekhyun na magtaksil, kaya kailangan niyang hilahin ang mahalagang opisyal sa kanyang panig. Nilayan niya ang anak na babae ng mahalagang opisyal na si Yundan-o. Inutusan ni Baekhyun ang tanod na si Haruo na subaybayan si Yundan-o upang maunawaan ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Sinundan ni Haruo si Yundan-o sa tindahan ng tela. Nakatayo si Yundan-o sa upuan, naghahanap ng mga bagay sa mataas na lugar, at bigla siyang nawala ng balanse at nahulog. Mabilis na lumapit si Haruo at sinalo si Yundan-o sa kanyang likod, pinigilan siyang mahulog sa lupa, at halos naintindihan niya ang ruta ni Yundan-o. Pumunta si Baekhyun sa tindahan ng libro na madalas puntahan ni Yundan-o, at inutusan si Haruo na magbaba ng mga libro mula sa ikalawang palapag. Nakita ni Baekhyun ang pagkakataong protektahan si Yundan-o, at hinayaan niyang mahulog ang mga libro sa kanyang likod. Si Yundan-o ay labis na nagpasalamat kay Baekhyun at nakita niya ang isang pouch na may pangalan nito sa lupa. Patuloy na sinubaybayan ni Haruo si Yundan-o at unti-unti nagustuhan niya si Yundan-o at nagsimula rin ito mula noon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng paglipat ng pahina sa kanyang kamay at kasabay ng tunog, sa pagmulat niya ng mata ay lumipat na siya sa ibang eksena. Pagkatapos ng ilang beses, nagising ang sariling kamalayan ni Haruo, at ayon sa storyline, pagkatapos ng ilang araw na pagsunod ni Baekhyun kay Yundan-o, sinadya niyang lumikha ng mga random na pagtatagpo, at sa gayon ay natural na nakuha ang puso ni Yundan-o. Matapos kumpirmahin ang kanilang relasyon, abala si Baekhyun sa ibang mga bagay araw-araw, at inutusan niya si Haruo na samahan si Yundan-o. Sa paulit-ulit na paghaharap, ang mainit na ngiti ni Yundan-o ay nagpasigla sa kanyang mundo. Sa kasalukuyan, unti-unti ring naaalala ni Haruo ang kanyang mga alaala tungkol sa Trumpet Creeper. Nilapitan niya si Jin Michae, gustong malaman ang kahahantungan nilang dalawa sa Trumpet Creeper. Hindi sumagot si Jin Michae, sinabi lang sa kanya na hindi sila magkasama. Ito ang takbo ng storyline na itinakda ng may akda. Lubhang nasaktan si Haruo. Kung nakatakda silang maghiwalay, nagpa siya si Haruo na pahalagahan ang bawat araw na kasama si Yundan-o. Samantala, si Yundan-o ay muling nakahiga sa kama ng ospital dahil sa pag-atake ng kanyang sakit sa puso. Napilitan ang mga nagmamahalan na pansamantalang magkahiwalay. Pagbalik ni Yundan-o sa paaralan, nagyakapan silang dalawa ng may emosyon. Dinala ni Haruo si Yundan-o sa isang silid-aralan. Bago pa man, alam na niya na ang pangarap ni Yundan-o ay tingnan ang mga bituin. Tinago niya itong inihanda bilang sorpresa, gamit ang isang tela para lumikha ng isang starry SF bilang regalo para kay Yundan-o. Tuwang-tuwa si Yundan-o, idineklara na siya ang pinakamaligayang babae sa mundo. Malalim na sinabi ni Haruo na marahil ay matagal na silang nagkakilala. Para kay Yundan-o, kaya niyang gawin ang lahat. Kahit nasaan pa si Yundan-o, hahanapin niya si Yundan-o. Sumulat siya ng isang love story kasama si Yundan-o dahil si Yundan-o ang simula ng kanyang buhay. Tinatapos ang regalo sa ilalim ng starry SS. Dinala siya ni Haruo sa library ng paaralan at kinuha ang lihim na comics.
Kinuha rin niya ang Trumpet Creeper pendant na nakuha nila mula sa sinaunang istruktura. Inilagay ang dalawang bagay ng magkasama, ang hugis ng bulaklak ng Trumpet Creeper sa pendant na eksaktong kapareho ng cover ng lihim na aklat. Labis itong ikinagulat ni Yundan-o. Agad ding ikinuwento ni Haruo ang kwento ng Trumpet Creeper. Noong si Haruo ay tanod pa ni Baekhyun, inatasan siyang subaybayan si Yundan-o, ngunit hindi sinasadyang nahulog ang loob niya kay Yundan-o. Noong panahong iyon, nahulog si Yundan-o sa isang bitag ng aksidente na pinong idinisenyo ni Baekhyun, at nahulog siya sa isang panig na pag-ibig kay Baekhyun. Isang beses, aksidenteng napansin ni Yundan-o na pagkatapos marinig ang tunog ng paglipat ng pahina, ang kanyang mga kilos at salita ay naging hindi makontrol. Madalas din siyang magkaroon ng amnesia. Nang panahong iyon, nagkaroon na si Haruo ng sariling kamalayan at kinuha niya ang comics na Trumpet Creeper. Ipinapakita nito na mayroong nanonood at kumokontrol sa kanilang buhay. Dahil sa pagkakapareho ng kanilang sariling kamalayan, naging malapit ang dalawa at nagkaroon din ng damdamin si Yundan-o para kay Haruo. At ang Trumpet Creeper pendant na ito ay ang regalo ng pag-ibig na ibinigay ni Haruo kay Yundan-o. Ibig sabihin nito ay saan man sa mundo, kahit nasaan pa si Haruo, matatag siyang maghihintay at poprotektahan si Yundan-o. Gayunpaman, malupit ang storyline, nakatakdang hindi magkatuluyan ang kanilang kapalaran. Sa paulit-ulit na pagliligawan, nagmamahalan muli sila sa lihim na mundo ng comics. Tinanong kaagad ni Yundan-o ang tungkol sa katapusan ng Trumpet Creeper. May kaunting abnormalidad sa mga mata ni Haruo, at ngumiti siya habang sinasabi kay Yundan-o. Napakalasaya ng kanilang kinahinatnan, ngunit ang masayang araw ay hindi nagtagal. Lalong lumalala ang sakit sa puso ni Yundan-o, at umabot na sa yugto na kailangan na siyang operahan. Bago noon, ayon sa itinakdang setting sa comics, siya ang kusang nag-alok na kanselahin ang kasal kay Baekhyun. Ang kilos na ito ay isang pasakit para kay Yundan-o sa comics, ngunit sa kabaliktaran, ito ay isang kalayaan para kay Yundan-o na may kamalayan na. Matapos makalaya mula sa tanikala ng kasal, sa wakas ay malaya na siyang makasama si Haruo sa mga aktibidad ng klase. Nang magklase sa pottery, naging magkakampi si Yundan-o at Haruo. Niyakap ni Haruo si Yundan-o mula sa likod, hinawakan ang kanyang kamay habang gumagawa ng pottery. Lumingon si Yundan-o at nang makita ang malapit na mga mata ni Haruo, hindi niya napigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na naging dahilan upang patuloy na tumunog ang kanyang heart monitor. Nag-alala ang guro sa kanyang kalusugan, kaya napilitang itigil ang kanyang pag-aaral. Pinilit si Yundan-o na magpahinga sa gilid, at inayos na si Baekhyun ang maging kapareha ni Haruo. Nagkatabi ang dalawang lalaking estudyante na walang interes sa pag-aaral. Sa isang iglap, pumasok na si Yundan-o sa storyline, at dumating ang kanyang ama sa paaralan upang humingi ng leave para sa kanya dahil sa sakit. Sinisamantala ni Baekhyun ang pagkakataon para hawakan ang kamay ni Yundan-o. Lumikha ng isang imahe ng pagkakaisa nilang dalawa sa harap ng kanyang ama, nagkunwari na magpapatuloy silang magpakasal, at nagtanghal ng isang emosyonal na drama sa harap ni Haruo. Si Haruo naman ay nakatayo lamang at pinapanood ang taong iyon na ipinagtatapat ang kanyang damdamin sa iba. Ang eksenang ito ay halos kapareho ng sitwasyon sa kwento ng Trumpet Creeper. Naalala ni Yundan-o noon, at dahil sa pilit na kasal sa pamilya kay Baekhyun, wala siyang magawa kundi makipaghiwalay kay Haruo. Ibinunyag niya ang kanyang mga damdamin kay Haruo. Ayaw niyang pakasalan si Baekhyun. Malinaw na gusto nila ang isa't isa at alam ang kanilang mga damdamin, ngunit pinili ni Haruo na pigilin ang kanyang emosyon dahil sa kanyang pagiging tanod. Mahigpit na hinawakan ni Yundan-o si Haruo na gustong umalis, at niyakap niya ito. Si Haruo ang taong tunay niyang gusto. Samantala, nakita ni Yundan-o ang eksena kung saan magpo-propose si Baekhyun sa kanya sa isang film showing. Naramdaman ni Yundan-o ang pagkabalisa sa kanyang puso, at ginamit niya ang kanyang utak upang mag-isip, gustong baguhin ang itinakdang sitwasyon. Hinarap niya sina Haruo at Duhwa. Nang dumating ang araw ng film showing, ibinigay ni Haruo ang proposal rin kay Baekhyun, ayon sa kinakailangan ng plot. Nang magising si Yundan-o, nakaupo na siya sa bulwagan, naghihintay kay Haruo at Duhwa na baguhin ang script, at tinapos ni Haruo ang script. Nang mabawi niya ang kanyang kamalayan, gusto niyang patayin ang screen na nagpapakita ng larawan ni Baekhyun at Yundan-o. Nahawakan niya ang pindutan, ngunit kinontrol ng script ang ilaw upang suminag kay Yundan-o. Nang sabihin ni Baekhyun ang kanyang panukala, nagsimula ring sumakit ang sugat sa palad ni Haruo. Tiniis niya ang sakit at inalis ang ilaw ng entablado. Nang malapit nang isuot ni Baekhyun ang singsing kay Yundan-o sa entablado, lumubog sa dilim ang eksena. Sa isang iglap, bumalik si Yundan-o sa kanyang upuan sa film showing. Nagpatuloy ang kwento ng pagpupropose, na iiba sa dati, ang pangunahing karakter ay naging ibang kaklase. Hindi pa man nakakahinga ng maluwag si Yundan-o, bigla niyang nakita ang pangyayari sa hinaharap na siya ay matatakpan ng kumot. Sa pagharap sa biglaang kamatayan, natakot si Yundan-o at mahigpit na niyakap si Haruo, na puno ng takot sa hinaharap. Nang makita ni Yundan-o ang kwento ng kanyang sariling pagsisi, unti-unting naalala ni Haruo ang pinagmulan ng peklat sa kanyang palad. Ito ay may kaugnayan sa pagpanaw ni Yundan-o sa Trumpet Creeper.
Sa comics, mahigpit na niyakap ni Yundan o si Haruo, pagkatapos niyang sabihin ang kanyang taos-pusong salita na ayaw niyang pakasalan si Baekhyun. Naguluhan ang isip ni Haruo. Hindi rin siya nakatuon sa paglalaro ng chess kay Baekhyun. Malinaw na sinabi ni Baekhyun na bibilisan niya ang proseso at magpapakasal kay Yundan o sa lalong madaling panahon. Kapag nakuha niya ang trono, aalisin niya si Yundan o. Agad na pinayuhan ni Haruo si Yundan o na tumakas, ngunit kalmadong tiningnan ni Yundan o ang trumpet creeper sa harap niya. Hindi siya tumakas, gusto niyang manatili kay Haruo, baguhin ang kanilang kapalaran, at lumikha ng sagot na para sa kanila. Dahil sa katatagan ni Yundan o, wala nang nagawa si Haruo, kundi putulin ang relasyon kay Baekhyun upang protektahan ang babaeng mahal niya. Ganap na naputol ang relasyon ng dalawang lalaki bilang master at servant. Nakakalungkot, hindi na bago ang resulta. Ang naghihintay kay Yundan o ay kamatayan pa rin. Nang maalala ni Haruo ang nilalamang ito, muling sumakit ang peklat sa kanyang palad. Dala-dala ang pagdududa, nilapitan niya si Jin Michai. Pinaghihinalaan niyang ang dalawang comics na Trumpet Creeper at Secret ay hindi magkaugnay na buhay. Ang nilalaman ng kwento at ang direksyon ng dalawang aklat ay halos magkapareho, ang tanging naiiba ay ang panahon at ang kasuotan. Sa madaling salita, mula sa Trumpet Creeper hanggang sa Secret, hindi nakatakas si Yundan o sa kanyang kamatayan. Ang malupit na katotohanan ay halos nagpaguho kay Haruo. Tinanong niya kaagad si Jin Michai kung paano ito malulutas. Nagpayo si Jin Michai na hayaang umunlad ng malaya ang comics, na tiyak na nagpataw ng sentensya kay Yundan o. Si Jin Michai ay nakaranas din ng matinding paghihirap. Ang pilit na pagbabago sa sitwasyon ng comics ay hindi lamang nabigo na baliktarin ang resulta, kundi nagdulot din ng mas masahol na kapalaran para sa lahat ng karakter na konektado kay Yundan o. Sa Trumpet Creeper, si Jin Michai ang hari. Nagkaroon din siya ng minamahal, at tulad ni Haruo at Yundan o, gusto rin niyang makawala sa mga limitasyon ng comics. Sa huli, ang kapalit ay isang paghihiwalay na nagresulta sa kamatayan ng kanyang minamahal. Mula noon, alam na niya na walang sinuman ang maaaring sumuway sa kagustuhan ng otor. Lalong lumala ang kalagayan ni Yundan o. Ang operasyon ay isang hindi maiiwasang opsyon. Nakaramdam si Yundan o ng pagkabalisa sa kanyang puso. Natatakot siyang baka mamatay siya sa operasyon. Sinulat na niya ng maaga ang mga nais niyang gawin at nakiusap kay Jin Michai na panatilihing lihim at huwag na huwag ipapakita kay Haruo ang susunod na mangyayari. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang minamahal tungkol sa kanyang operasyon. Gusto lamang niyang magkaroon sila ng magagandang sandali ni Haruo sa nalalabing panahon. Siya ay orihinal na isang supporting character na walang nakakakilala, ngunit sa kabutihang palad, ang pagdating ni Haruo ang nagpabago sa kanya upang maging pangunahing karakter sa buhay ni Haruo. Nagkaroon siya ng pagkakataong maranasan ang isang tunay na unang pag-ibig. Itinago ni Jin Michai ang kwento ayon sa kahilingan ni Yundan o, at doon naman siya nakita ni Do-hwa. Inagaw niya ang aklat, gustong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Nang makita niyang malapit ng operahan si Yundan o, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Binalaan siya ni Yundan o na huwag siyang magsasabi ng anumang salita sa harap ni Haruo. Matapos makipag-usap kay Do-hwa, muli siyang humingi ng tulong kay Baekhyun na huwag sabihin kay Haruo ang tungkol sa nalalapit niyang operasyon. Sumang-ayon si Baekhyun na panatilihin itong lihim, ngunit sa isang pribadong lugar ay pinuna niya si Haruo. Malinaw na nangako siyang babaguhin ang storyline, ngunit ang resulta ay tila hindi maganda. Nang pumasok si Yundan o sa sitwasyon, wala siya sa tabi nito upang protektahan ito, at posibleng may mahalaga siyang napalampas. Pinayuhan niya si Yundan o na kung may naramdaman siyang hindi maganda o may nangyari, kailangan niyang sabihin sa kanya. Iniba ni Yundan o ang usapan, sinabi sa kanya na matuto siyang umiti ng mag-isa. Gusto ni Yundan o na makita ang kanyang ngiti. Ginaya ni Haruo ang kilos ni Yundan o na nagpatawa ng malakas sa kanyang nobya. Gusto ni Yundan o na makita muli ang pamilyar na campus. Umupo siya sa ilalim ng matandang puno, iniunat ang kanyang kamay upang dumaan ang sikat ng araw sa pagitan ng kanyang mga daliri at tumama sa kanyang mukha. Unti-unting umurong si Yundan o kasama ang taas ng araw. At si Haruo ay umurong din yakap ni Yundan o si Haruo. Gusto niya ang kasalukuyang pakiramdam, hindi na kailangang maghanap pa kay Haruo. Maaari rin silang magkita anumang oras, kahit saan. Mahal kita. Gustong-gusto kita. Ganoon din ako. Katatapos lang nilang mag-usap. Kaagad pagkatapos, pumasok si Yundan o sa eksena kung saan hawak niya ang kamay ni Baekhyun. Ayon sa pagpapatuloy ng plot, nagustuhan na ni Baekhyun si Yundan o. Dumaan ang plot, pero ayaw pa ring bitawan ni Baekhyun si Yundan o. Niyakap niya si Yundan o, inamin na may sarili siyang kamalayan at may damdamin na rin para kay Yundan o. Isang araw, lumapit si Haruo at hinarap si Baekhyun. Diretsong sinabi ni Baekhyun na siya ang kasama ni Yundan o. Samantala, sinabi ni Haruo na tutulungan niya si Yundan o na baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, bawat isa sa kanila ay hinawakan ang isang braso ni Yundan o. Malinaw na may ibang kahulugan ang sinabi ni Baekhyun. Nag-isip si Haruo tungkol sa nakatagong kahulugan at naalala ang dalawang comic book na may parehong plot. Bigla siyang nagising, maaaring nasa panganib si Yundan o.
Lumapit siya kay Yundan-o at tinanong ang kanyang kalusugan. Nakangiting sumagot si Yundan-o na siya ay maayos. Ang araw ng operasyon ay hindi pa naitatakda. Nang marinig niyang walang problema si Yundan-o, nakahinga ng maluwag si Haruo at niyakap siya. Pagkatapos noon, naging paranoid si Haruo. Binibigyang pansin niya ang lahat ng bagay sa paligid na maaaring makasakit kay Yundan-o. Sa art class, aksidenteng nahulog ng isang babaeng estudyante ang pencil case ni Yundan-o. Agad na niyakap ni Haruo si Yundan-o at inilagay ng lalaking estudyante sa likod ang brush sa kamay upang hugasan. Ginagamit din ni Haruo ang kanyang uniforme upang takpan si Yundan-o, takot na matalsikan siya ng tubig. Nang bumaba si Yundan-o sa hagdan, may mga batang lalaki na tumatakbo at naglalaro sa kabilang direksyon. Nagpakita si Haruo sa tamang oras at niyakap si Yundan-o. Nakita niya si Yundan-o na nahihiyang umiti sa harap niya. Laging takot si Haruo na mawala si Yundan-o sa ilalim ng matinding emosyonal na stress. Sa huli ay bumagsak siya, umiiyak na sinabi kay Yundan-o na magkatulad ang Trumpet Creeper at ang sikreto. Niyakap niya si Yundan-o mula sa likod, takot na mawala si Yundan-o. Ayaw ni Yundan-o na makitang malungkot ang kanyang mahal, kaya muli niyang pinatatag ang kanyang sarili, umiti at inalo siya. Pagkatapos lumingon, hindi napigilan ni Yundan-o ang kanyang luha na dumaloy na parang ulan. Nagmakaawa siya sa may akda na bigyan pa siya ng kaunting oras. Nakita ni Haruo ang eksenang ito mula sa malayo. Masakit ang puso niyang tinitignan ang kanyang mahal, determinado na hindi niya hahayaang mag-logout si Yundan-o sa operating table. Mula sa sandaling ito, ang kailangan lang gawin ni Haruo ay hanapin ang lahat ng paraan upang pigilan si Yundan-o na makarating sa operating table. Upang baguhin ang kapalaran ni Yundan-o na hindi mamatay sa operating table, humingi ng tulong si Haruo kay Lee Do-hwa upang gawin siyang kasabwat. Palihim siyang pumasok sa ospital at pinalitan ang medical record ni Yundan-o sa iba. Nagtagumpay ang aksyong ito sa pagtulong kay Yundan-o na maiwasan ang sitwasyon ng operasyon. Opisyal ding ipinaalam ng doktor sa kanya na nakansela ang operasyon. Labis na natuwa si Yundan-o na nakaligtas siya sa trahedya. Sa sumunod na segundo, pumasok siya sa sitwasyon kung saan ibinahagi niya ang magandang balita kay Baek-kyung na nagmamadali at niyakap siya ni Baek-kyung. Matapos ang plot, binigay ni Baek-kyung kay Yundan-o ang mga piraso ng Trumpet Creeper comic na kanyang napulot. Tinitigan ni Yundan-o ang mga putol-putol na nilalaman, hindi alam kung ano ang magiging kapalaran niya. Samantala, nakita rin ni Jin Michai na nagbago ang detalye na kailangan ni Yundan-o ng operasyon. Siya rin, tulad ni Haruo, ay nagsikap na baguhin ang plot. Si Jin Michai ang hari sa Trumpet Creeper dahil natuklasan niya ang pag-ira ng comic book, gusto niyang dalhin ang babaeng mahal niya palayo. Nagbago ang kanyang kapalaran sa comic book, sa gabi ay palihim na tumakas ang dalawa, ngunit hinabol sila ng iba. Ang babae ay naging ginto at nagdusa ng kalunos-lunos na kamatayan. Umiyak siya ng malakas habang yakap ang kanyang namatay na mahal. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at bumalik sa eksena sa comic book. Nabuhay din ang babae na namatay, ngunit hindi na niya naaalala ang kanyang mga alaala kasama ang hari. Lumalabas na ang karakter sa comics na namatay sa labas ng eksena ay muling mabubuhay sa susunod na plot, ngunit mawawala ng sariling kamalayan at patuloy na magiging karakter na kinokontrol ng may akda ng comics. Sa huli, ang plot ay umunlad pa rin ayon sa comics. Si Baek-kyung ang general na nag-utos sa kanyang mga nasasakupan na lipulin ang babae. Nawala ang kanyang mahal ng hari, ngunit sa lihim na comics, ang babae ay nagkatawang tao bilang isang bagong transfer student. Nakipagkita kay Jin Michai sa campus, bumalik ang oras sa kasalukuyan. Sinabi ni Lee Do-hwa kay Yundan-o na nakaligtas siya sa kamatayan sa operating table. Ito ay dahil sa tahimik na pagprotekta ni Haruo sa kanya, na nagbigay ng lakas ng loob kay Yundan-o. Kahit para kay Haruo, dapat siyang umiti at mamuhay ng maayos sa bawat susunod na araw. Hindi niya alam na sadyang binago ni Baek-kyung ang wakas ng Trumpet Creeper upang talunin si Haruo. Kusa niyang sinabi kay Haruo na sa Trumpet Creeper, namatay si Yundan-o sa ilalim ng espada ni Haruo. Nagbanta rin siya kay Haruo na huwag subukang baguhin ang itinakdang plot ni Yundan-o. Kung susundin ang development ng plot ng may akda, maaaring gagaling si Yundan-o pagkatapos ng operasyon. Ang sinabi ni Baek-kyung ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa at sakit sa puso ni Haruo. At ang mas nagpasakit sa kanilang dalawa ay ang muling pagsisimula ng panloloko ng may akda ng comics. Sadyang gumawa siya ng sitwasyon kung saan nag-propose si Baek-kyung kay Yundan-o sa damuhan ng paaralan. Hindi makatakas si Yundan-o, nakatayo lang at pinanood si Haruo na nakatayo sa tabi, habang nagaganap ang proposal niya at ni Baek-kyung. Nang matapos ang sitwasyon, ang unang ginawa niya ay tanggalin ang singsing at ibalik kay Baek-kyung. Sa dami ng nangyari, sa wakas ay nakita ni Baek-kyung ang nilalaman ng kanyang puso at umamin kay Yundan-o. Sa mga pagkakataong matigas ang ulo ni Yundan-o, nagustuhan na rin ni Baek-kyung si Yundan-o, ngunit ang tanging natanggap niya ay isang paumanhin mula kay Yundan-o. Lumingon si Yundan-o para hanapin si Haruo para pasayahin ang kanyang nobyo. Ipinakita ni Yundan-o sa kanya ang kanyang bucket list, matagumpay na nakuha ang atensyon ni Haruo. Nagpasya si Haruo na mag-cutting classes para matupad ang hiling ni Yundan-o. Nagpiknik silang dalawa at pagdating pa lang nila, biglang lumitaw ang dalawang kaibigan ni Yundan-o sa paligid.
Ito ay dahil sadyang ipinagbigay alam ni Haruo sa kanila na pumunta, kasama ang kanyang minamahal at mga kaibigan. Umiti siya ng walang tigil sa buong biyahe, ngunit bigla siyang nagulat. Matapos ang maikling paglalaro, umupo si Yundan-o sa lupa dahil sa kanyang kondisyon sa puso. Nagulantang si Haruo at lumapit upang alalayan siya, nag-aalala sa kondisyon ng sakit ni Yundan-o. Gusto rin ni Lee Do-hwa na tumulong na baguhin ang kapalaran ni Yundan-o. Sinabi niya nakakagaling lang ng operasyon ng lola ni Eo Joda at gumaling na ang katawan nito. Biglang napagtanto ni Haruo na 2 medical record lang ang nakita niya sa opisina ng doktor. Malamang na ang natitirang record ay pagmamay-ari ng lola ni Eo Joda, pinalitan ng lola si Yundan-o sa operating table at wala na siyang malaking problema sa katawan. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, lumala ang kalagayan ni Yundan-o. Talagang bumalik ang sakit sa puso ni Yundan-o at dinala siya ni Baek-kyung sa klinik. Matapos bumuti ang sitwasyon, sabik siyang makita ang kanyang mahal. Sa sandaling ngumiti si Yundan-o habang lumalapit kay Haruo, biglang lumitaw sa harapan ni Haruo ang wakas ng trumpet creeper. Dahil sa itinakdang setting, napilitan si Yundan-o na maghandog ng tray ng merienda sa hari. Siya rin ay si Jin Michai. Ngunit sino ang mag-aakala na nilagyan ng lason ang merienda? Agad na naging traidor si Yundan-o na nagtangkang patayin ang hari. Gusto ni Baek-kyung na pabagsakin ang buong pamilya ni Yundan-o. Pagkatapos, inilayo ni Haruo si Yundan-o, ngunit nahuli sila ng mga gwardiya. Hinarangan ni Haruo si Yundan-o, hindi niya pinayagan ang sinuman na saktan si Yundan-o. Hiniling ni Baek-kyung kay Haruo na ipakita ang kanyang katapatan at inutusan si Haruo na personal na patayin si Yundan-o. Ang sumunod na plot ay hindi ipinakita sa eksenang ito. Sa dulo ng eksena, hawak ni Haruo ang isang duguan na espada, nakatitig kay Yundan-o na bumagsak sa isang punang dugo. Ang pilat sa kanyang palad ay nagmula rin dito. Si Haruo ay puno ng takot, natatakot na muling maulit ang pagkakamali ng pagiging ginto ng kanyang pinakamamahal na si Yundan-o. Upang baguhin ang kapalaran na ito, nagsimula siyang iwasan si Yundan-o. Ito ay lubos na nakapagpalito kay Yundan-o. Hindi pa rin maintindihan ni Yundan-o kung bakit siya iniiwasan ni Haruo. Sa isang check-up, nawalan siya ng malay sa ospital. Ang pagkawala ng malay na ito ay direktang nagdulot ng kritikal na kondisyon ni Yundan-o. Kailangan niyang umasa sa ventilator upang mahirapan na mabuhay. Dumating si Baek-kyung sa silid ng pasyente, tinitigan si Yundan-o na nakapikit ang mga mata at nakahiga sa kama. Biglang naalala ni Baek-kyung ang sinabi ni Jin Michai, kung ang isang karakter ay nagiging ginto sa labas ng setting ng comics, hindi mawawala ang karakter sa mundo ng comics. Mawawala lamang ang kanilang sariling kamalayan at babalik sa kanilang papel bilang isang karakter sa comics upang ipagpatuloy ang plot. Nakita ni Baek-kyung ang nilalaman ng paggaling ni Yundan-o sa comics. Nagpasya siyang tanggalin ang oxygen mask ni Yundan-o. Sa sandaling ito, nakita rin ni Baek-kyung ang nilalaman ng trumpet creeper kung saan sinamantala ni Baek-kyung ang pagkaabala ni Haruo. Kinuha niya ang espada ni Haruo at itinutok sa katawan ni Yundan-o. Labis na nabalisa si Baek-kyung nang ipakita ng ventilator na malapit nang huminto ang tibok ng puso. Muli niyang isinuot ang maskara kay Yundan-o, ngunit mabilis na bumagsak ang mga vital signs ni Yundan-o. Ang biglaang pagkawala ni Yundan-o ay naging sanhi upang mawalan siya ng sariling kamalayan at muling naging isang incidental na karakter sa comics. Sa susunod na sitwasyon ng may akda, gumaling ang sakit sa puso ni Yundan-o. Lumitaw siya na nakangiti sa paaralan, patuloy na sumusunod sa plot, at hindi niya napansin si Haruo na nakatayo sa harap niya. Inihagis niya ang kamay ni Haruo, at masayang tumakbo upang makipaglaro sa ibang mga kaibigan. Nawala ng sariling kamalayan si Yundan-o, siya pa rin ang maliit na batang babae na sumusunod kay Baek-kyung, at kusap ang isinuot ang singsing ng kasal, tinatawag ang malapit na pangalan ni Baek-kyung. Ang sigla ni Yundan-o ay nakapagpapagtaka kay Baek-kyung. Tiningnan niya ang kausap na may gulat na mukha. Hinabol ni Haruo si Yundan-o sa klase, gustong kausapin si Yundan-o. Nagtago naman si Yundan-o sa tabi ni Baek-kyung at mahigpit na humawak sa kanyang braso. Akala niya ay gustong yayain ni Haruo si Baek-kyung maglaro ng tennis. Kinuwestiyon ni Haruo si Baek-kyung kung ano ang ginawa niya kay Yundan-o. Tahimik lang si Baek-kyung. Hindi naghihirap si Yundan-o sa pagitan ng plot at ng kanyang sarili at hindi siya nakaramdam ng sakit kapag nagbabago. Walang magawa si Haruo kaya lumapit siya kay Jin Michai. Nagulat siya nang malaman na kapag ang isang karakter sa comics ay nawawala sa labas ng eksena, ang kanilang sariling kamalayan ay mabubura. Kung matatapos ang comics dito, ang mundo ng comics ay papasok sa isang estado ng hibernation. Hanggang sa muling simulan ng artistang magpinta ng comics. Kung magbubukas ang artistang ng bagong gawa, maaaring muling iguhit niya ang mga kahanga-hangang karakter sa bagong comics. Ayaw ni Jin Michai na muling magkaroon ng aksyon si Haruo upang baguhin ang plot. Sa sandaling mapansin ng manunulat at burahin ang karakter, tanging si Haruo lamang ang maaaring mawala mula sa mundo ng comics. Binuksan ni Jin Michai ang comics, hindi na marami ang natitirang pahina, malapit nang matapos ang lihim na comics. Ang mundong ito ay papasok din sa isang estado ng katahimikan. Matapos umalis kay Jin Michai, walang nagawa si Haruo, kundi ang manatili sa tabi ni Yundan-o at protektahan siya. Tinutulungan siyang hanapin ang kanyang sarili.
Ikinuwento niya ng paulit-ulit ang kanilang nakaraan. Katatapos lang magsalita ni Haruo, ngunit pagkatapos maranasan ni Yundan-o ang pagbabago ng sitwasyon, malilimutan na naman niya ang sinabi ni Haruo. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Haruo, hindi sumusuko, patuloy na binabati si Yundan-o at nagpapakilala sa kanyang sarili. Ang pagtitiyaga ay nagbunga sa ilalim ng init at proteksyon araw-araw. Biglang nakaramdam si Yundan-o ng pamilyar kay Haruo. Kahit na nakikipag-date siya kay Baekhyun, aksidente niyang tatawagin ang pangalan ni Haruo. Pagkatapos, kapag dumaan siya kay Haruo, ang heart monitor ay patuloy na tutunog. Biglang nagkasakit sa puso si Yundan-o at nahulog sa hagdan, dali-dali siyang dinala ni Haruo sa klinik. Habang nakatingin kay Haruo na maingat na naglalagay ng gamot sa kanya, malabo pa ring naaalala ni Yundan-o ang ilang bahagi ng nakaraan. Unti-unti, papalapit na ang katapusan ng comics, at biglang nawala ang ilang minor na karakter. Nakita ni Haruo muli ang itim na butas, alam niyang malapit na ang araw ng kanyang pagkawala. Sakto namang nakatayo si Yundan-o sa ibaba at tinitignan ang itim na butas at si Haruo. Habang lumilipas ang oras, lalong lumakas ang pakiramdam ng pamilyar ni Yundan-o kay Haruo. Kapag nakita niya si Haruo sa klase, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Nang makita niya si Haruo na tulala sa ilalim ng matandang puno, hindi niya mapigilan na alamin ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Ang pagbabago ng saloobin ni Yundan-o kay Haruo ay napansin ni Baekhyun. Matapos ang matagal na pananatili kasama si Yundan-o na walang sariling kamalayan, naging malinaw na ang isip ni Baekhyun. Para kay Yundan-o, ang pinakamalaking pangarap niya ay maibalik ang kanyang mga alaala at yakapin ng mahigpit si Haruo na lubos na nagmamahal sa kanya. Nagsimulang mag-isip si Baekhyun kung tama ba ang paggamit ng masasamang paraan upang makuha si Yundan-o. Sa huli ay nakapag-isip siya ng matino, handang ibalik si Yundan-o kay Haruo. Kusang nakipagkita si Baekhyun kay Yundan-o sa ilalim ng 1,000 taong gulang na puno, ngunit palihim niyang ibinigay ang pagkakataong ito kay Haruo. Walang kamalay-malay na lumakad si Yundan-o. Ikinumpara niya ang kanyang tangkad kay Baekhyun na nakatalikod sa kanya. Sa sandaling nakatalikod sila sa isa't isa, naalala ni Yundan-o ang lahat ng kanyang nakaraan at naibalik din ang kanyang sariling kamalayan. Ang pares na ito, matapos maranasan ang paghihiwalay, ay nagkakilala muli, niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit, ayaw nang bumitaw. Matapos mabawi ang kanyang kamalayan, nakipag-date si Yundan-o kay Haruo. Aksidenteng natapon ni Haruo ang kape sa tabi. Natapon ang inumin sa kanyang uniformeng jacket. Napansin ni Haruo na naging blanko ang kanyang pangalan sa name tag. Tila dahil sa pagbabago niya sa plot, kaya siya ang tinarget ng may akda. Sinimulan ng may akda na ayusin muli ang mga hindi sumusunod na nilalang sa mundo ng comics. Sinara ni Haruo ang kanyang jacket at mahigpit na niyakap si Yundan-o upang hindi niya mapansin ang eksenang ito. Basta makasama niya si Yundan-o, kahit ano pa ang kapalit, wala siyang pakialam. Naibalik ang alaala ni Yundan-o at magkasama sila ni Haruo sa buong araw nang bigla niyang narinig ang kakaibang tunog mula sa art room. Binuksan ni Haruo ang pinto upang tingnan, sa madilim na art room, ang mga estatwa ay lumulutang sa hangin. Isinara ni Haruo ng malakas ang pinto, hinila si Yundan-o para tumakas, nagkunwari siyang walang nangyari. Nakaupo sa tabi ni Yundan-o sa bangko, sa labas ng art room, ang sulok kung saan siya nagpipinta ay naging itim na. Ito ang parusa ng may akda sa kanyang panghihimasok sa plot. Napansin ni Haruo na nawala ang pangalan sa kanyang name tag, na pagtanto niyang malapit na siyang alisin sa mundo ng comics. Walang kamalay-malay si Yundan-o na maswerte siya na nabawi niya ang kanyang sariling kamalayan. Muli siyang nakasama ni Haruo, masayang inilabas ni Yundan-o ang kanyang notebook, at isinulat ang mga bagay na gusto niyang gawin kasama si Haruo. Nang matapos magsalita si Yundan-o, bumalik si Haruo sa klase at binuklat ang listahan ng klase. Marami ng estudyante ang binura ng may akda. Sinimulan ng may akda na dahan-dahang linisin ang mundo ng comics, tinitigan ang blankong name tag, naintindihan ni Haruo na unti-unti siyang mawawala. Sinamantala niya ang oras, bago siya umalis, upang tuparin ang bawat hiling na isinulat ni Yundan-o sa kanyang notebook. Una, sumulat siya ng mensahe para kay Yundan-o sa desk nito. Pagkatapos, personal niyang ginawa ang isang simpleng papel na kwintas. Malinaw na hindi nagustuhan ni Yundan-o ang malabatang regalong ito. Itinaas niya ang kanyang ulo, nakita si Haruo na gwapo sa kanyang harapan, at hindi maiwasang sumaya ang kanyang kalooban. Kahit ano pa ang ibigay ni Haruo sa kanya, magugustuhan niya ito. Pagkatapos magsalita, hinila ni Yundan-o ang kwelyo ni Haruo, at nagpalitan ang dalawa ng matamis na halik. Isinuot din niya ang malabatang kwintas, at walang pakialam na naglakad sa pasilyo, habang ipinapakita ang kanilang pagmamahalan. Matapos gawin ang lahat ng ito, personal na nagpasalamat si Haruo kay Baekhyun sa pagbabalik kay Yundan-o ng buo. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa mundong ito. Nagtipo ng tatlo kasama si Jin Micha, sa Trumpet Creeper, magkalaban ang tatlo. Sa pamamagitan ng isang cycle ng mundo ng comics, ang tatlo ay makakapamuhay ng payapa. Ito ang pinakamagandang wakas. Sa sandaling ito, hindi alam ni Yundan-o na malapit nang mawala si Haruo. Masigla siyang naghanda ng relo para ibigay kay Haruo, at palihim na inilagay ito sa kanyang locker.
Ngunit nagulat siyang matuklasan na ang pangalan ni Haruo sa pintuan ng locker ay naging blanko. Sa sandaling ito, si Yundan-o ay nalulugod sa kaligayahan, hindi na pagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Magkahawak kamay ang mag-asawa habang naglalakad sa pasilyo. Yumuko si Yundan-o upang itali ang kanyang sintas. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, wala na si Haruo. Hanggang sa susunod na sitwasyon, muling lumitaw si Haruo. Sa pagtatapos ng plot, muling tumingin si Yundan-o kay Haruo. Wala na ang anino ni Haruo sa kanyang upuan. Nagbigay ito ng babala kay Yundan-o. Balisa siyang hinanap ang anino ni Haruo at natagpuan siya sa library. Dahan-dahang lumubog sa dilim ang silid aklatan. Nakita ni Haruo na hindi maganda ang sitwasyon at mabilis niyang hinila si Yundan-o paalis. Kasabay nito, napansin ni Yundan-o na nawala ang pilat sa palad ni Haruo. Napagtanto niya na malapit na ang pangalawang paghihiwalay nilang dalawa. Buong pagmamahal na nagpaalam ang mag-asawa sa huling pagkakataon. Nang unti-unting mawala ang liwanag, tuluyang nawala si Haruo sa harapan ni Yundan-o. Tinitigan ni Yundan-o ang name tag ni Haruo na lumulutang sa hangin, masakit ang kanyang puso na parang sinasaksak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nalulunod si Yundan-o sa kalungkutan ng pagkawala ni Haruo, kundi umasa siya sa kanyang pagmamahal kay Haruo upang maging matatag. Unti-unting lumipas ang oras, pagkalipas ng 1 taon, opisyal na nagtapos ng high school si Yundan-o. Bago umalis sa paaralang ito, pumunta siya sa ilalim ng matandang puno, nagpaalam sa huling pagkakataon kay Haruo. Ngunit aksidente niyang natagpuan ang notebook na iniwan ni Haruo. Haruo ni Yundan-o, ito ang huling regalong inihanda ni Haruo para kay Yundan-o bago siya mawala. Dito iginuhit ang proseso ng pagkakakilala nila, ang buong proseso ng pagkakakilala at pagmamahalan nila. Umaasa si Haruo na magagawa nitong makasama si Yundan-o sa kanyang lugar. Binalikan ni Yundan-o ang mga guhit, hindi mapigilan ang pagluha na tila umuulan. Agad na nagising ang sakit ng pusong dulot ng paghihiwalay. Kasabay nito, narinig ni Yundan-o ang paglipat ng mga pahina ng aklat, at sa isang kisap mata, sinimulan muli ng may akda ang isang comic series tungkol sa mga estudyante sa kolehiyo. Sa pagkakataong ito, naging isang hindi napapansing ekstra si Yundan-o, at ang kanyang mga aksyon ay hindi na kontrolado ng may akda. Nang araw na iyon, may isang paru-paro na lumapag sa kanyang aklat, tila nilalayo na gabayan siya sa isang lugar. Kasama ang lumilipad na paru-paro, nakarating si Yundan-o sa isang pader na may mural. Nakita niya ang isang pagpipinta na eksaktong katulad niya at ni Haruo. Habang nakakaramdam si Yundan-o ng pamilyar, narinig niya ang pag-uusap ng mga estudyante sa tabi niya. Mayroong isang matandang puno sa bakuran, tila may nararamdaman si Yundan-o. Niyakap niya ang pagpipinta papunta sa matandang puno. Nang umalis siya, naaalala niya ang kanyang pangako kay Haruo tungkol sa matandang puno, kaya bumalik siya sa ilalim ng puno. Sa wakas ay nakita niya ang kanyang mahal na laging hinahanap-hanap. Tinawag niya ang pangalan ni Haruo, ngunit ang natanggap niya ay isang malabong tingin mula sa kanya. Inakala ni Yundan-o na nakalimutan na siya ni Haruo. Inilapag ang pagpipinta at tumalikod para umalis. Tinawag siya ni Haruo at mabilis na lumakad pasulong para yakapin ang kanyang mahal. Ang dalawang nagmamahalan na dumaan sa maraming pagsubok ay sa wakas ay nagkita muli. Sa pagkakataong ito, sila ay mga simpleng tao lamang, hindi na kailangang lumipat sa ibang espasyo dahil sa pagbabago ng eksena. Maaari nilang maranasan ang lahat ng oras at magmahal sa paraang gusto nila. Dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming mainit na pelikula. Paalam!